Sinubukan ng batang ito na higitan ang mahika. Sa mundong ito, mga salamangkero ang naghahari, habang itinataboy naman ang mga walang mahika. Si Oscar, kahit isa pa siyang henyong santo ng espada, ay hindi kailanman nagkaroon ng mahika, pero nabuhay siyang muli sa nakaraan noong isa pa siyang bata. At ngayon, bilang isang henyong militar, pumasok siya sa akademya at nilampaso ang lahat ng estudyante. Habang lumilipad sa nasusunog na syudad, isang malaking halimaw ang naghahasik ng pagkawasak saan man. Sa gitna ng apoy, desperadong tumatakbo ang mga tao para iligtas ang kanilang buhay, habang pinagmamasdan ng isang salamangkero at mandirigma ang halimaw, handang harapin ang panganib. Sa pamamagitan ng pag-ipon ng enerhiya, ginamit ng salamangkero ang kanyang baston para maglabas ng mga magic circle. Nang makapaghanda na, pumosisyon siya para magpakawala ng matinding kapangyarihan. Pagkatapos, ilang sunod-sunod na atake ang pinakawalan sa halimaw habang lumilipad ito patungo sa kanila. Kahit tinatamaan na, patuloy pa rin ang halimaw sa galit na paglusob sa kanila. Sumabog ang mahika ng buong lakas, pero tila wala itong epekto rito. Mula sa malayo, nanonood ang iba pang mga salamangkero na pagtantong pumalya ang atake. Mabilis na bumulusok ang halimaw, naghahanda para sa isang counterattack. Nang sumugod ang mandirigma, direktang pinatamaan niya ang katawan ng halimaw. Pero nawasak ang kanyang espada nang tumama sa matitigas na kaliskis nito. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, nabigla siya sa matinding kunat ng halimaw. Walang sinayang na oras ang halimaw at agad na gumanti ng atake sa mismong harapan niya. Direkta siyang tinamaan at tumalsik dahil sa lakas ng impact. Nang makita ang dugo ang mandirigma, nagpanik ang binata dahil sa desperadong sitwasyon. Pero sa sandaling iyon, isang bihasang espadahin ang lumitaw para harapin ang halimaw. Kasama ng kanyang support team, inihanda niya ang kanyang sarili sa pagharap laban sa halimaw. Patalon mula sa ibaba, binitawan niya ang isang tumpak na atake sa mismong dibdib ng target. Nang matamaan ng buo, umatras ang halimaw at nagpakawala ng isang napakalakas na ungol. Makikita sa mata ng halimaw, tumama ang kanyang eksaktong atake sa isang mahalagang bahagi. Pagkabagsak ng ligtas, pinagmasdan niyang naglaho ang anino ng halimaw. Matapos ang laban, tinalikuran lang niya ito at ibinalik ang kanyang espada sa kaluban. Sa pagpapakilala ng kanyang pagkatao, siya si Oscar, kilala bilang santo ng espada. Pinaligiran siya ng mga nakaligtas at pinasalamatan sa pagliligtas sa kanila. Sinabi niya pagkatapos na ipaubaya na niya sa kanila ang natitirang gawain. Hindi pinansin ang mga tawag nila, tumalikod lang siya at nagsimulang maglakad palayo. Nang madaan niya ang isang mag-ama, may naalala siyang sandali mula sa kanyang nakaraan. Sa isang alaala, sinabi ng isang batang babae na napakaganda ng kanyang nakikita. Isang lalaki naman ang nagpaliwanag sa kanya na yon ang tinatawag nilang mahika. Gamit ang isang wand, lumikha siya ng iba't ibang butil ng liwanag na lumutang sa hangin. Sa kabila ng lahat, bakas pa rin sa kanya ang malayo at malalim na pag-isip. Nang makita ang kanyang lakas, isang pamilya ang buong paghangang nanood sa kanyang ginawa. Sa kanyang alaala, isang batang babae ang manghang-manghang nanood sa parehong tanawin, tulad niya na pinagmasdan din ang lahat ng may malaking ngiti. Kahit na malakas siya, dala-dala pa rin niya ang parehong matinding pagnanasa para sa mahika. Bilang bata, kaya pa nga niyang gumawa ng maliliit na spell gamit ang sarili niyang mga kamay. Paglipat ng eksena sa isang bulubunduking rehiyon, sinimulan niya ang araw-araw na pagsasanay. Hawak ang isang kahoy na espada, naghanda siya para sa panibagong pag-uulit. Habang iwinawasiwas ang espada, ginamit niya ang buong lakas niya para hatiin ang hangin. Mula sa malayo, dalawang kabataan ang nanonood sa kanilang master na mag-isang nagsasanay sa gitna ng parang. Dahil sa kuryosidad, nagtanong siya kung araw-araw ba itong nagsasanay at sumang-ayon naman ang binata. Sa paglipas ng mga taon, bumaon na ang mga paa niya sa lupa sa mismong pwestong iyon. Pinaliwanag niya na ang tuloy-tuloy na pagsasanay ang naging dahilan ng pagkabuo ng malaking uka. Hindi sila pinansin ng master, tumalikod lang ito at itinaas ang kanyang espada. Napanood siya ng estudyante ng may gulat na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang hawak nitong scroll. Naalala niya pagkatapos ang mensahe at agad na tinawag ang kanyang master. Tumakbo siya palapit dito at sinabing may dumating na sulat mula sa kabisera. Habang binabasa niya ang sulat, nakita niya ang estudyante niyang nagtanong kung masamang balita ba yon. Sinabi niyang isang medalya ito at nagreklamong sana ay tinignan muna nila ang schedule niya. Habang tumatawa, sinabi nitong dahil sa kanyang mga tagumpay, pwede na siyang magkaroon ng mataas na posisyon. Nagreklamo tungkol sa mga paksyon, sinabi niyang hindi siya makakapagsanay ng maayos sa ganoong klaseng lugar. Nagkomento naman ang estudyante na siguro ay mahal na mahal niya talaga ang espada. Nang tumingin sa gilid, tila pinag-isipan niya ang sinabi nito. May maliit na ngiti, sinabi niyang hindi rin naman niya ito ganoon kagusto. Sa pagbunyag ng kanyang nakaraan, sinabi niyang pinili niya ang espada dahil sa utos ng kanyang ama. Sobrang nagulat, hindi nakapagsalita ang estudyante nang marinig ang pagbubunyag na yon. Kinumpirma niyang hindi niya sariling kagustuhan ang tahakin ang landas ng pagiging espadahin. Habang nakatingin dito, sinabi niyang naiinggit siya dahil may talento ito sa espada. Sinabi nitong pumasok siya sa akademya sa sariling kagustuhan, pero ngayon ay natatakot na siya.
Habang nakahawak sa sariling damit, ipinakita niyang sobrang kinakabahan siya sa sitwasyon. Ipinapaliwanag na gumagamit ng magkaibang daluyan ng enerhiya ang mga salamangkero at espadahin para sa kanilang kapangyarihan. Ang paghalo ng dalawang magkaibang enerhiyang ito ay magdudulot ng tuluyang pagkasira sa katawan ng gagamit nito. Dahil dito, ang pagpili sa pagitan ng dalawang landas ay magdidikta sa buong buhay mo. Habang nakapatong ang kamay sa balikat nito, sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang batang apprentice. Pinayuhan niya itong kung nag-aalala siya, iwas-iwas lang niya dapat ang kanyang espada. Habang nakangiti, sumagot siya na naiintindihan niya ito at nagpasalamat sa kanyang master para sa payo. Kalaunan, habang nakahiga sa kama, nagpahinga ang master ng mag-isa sa kanyang kwarto. Naisip niya pagkatapos na wala siyang karapatang sabihin iyon sa kanyang disipulo. Sa pag-alala sa mga salita nito, naisip niyang naiinggit ito sa kanyang talento. Habang nakatingin sa sarili niyang kamay, inisip niya kung ano kaya ang pakiramdam kung may talento siya sa mahika. Pagkatapos ay inulit niya ang ibinigay niyang payo, sinabihan ang sarili na iwas-iwas lang ang espada. Biglang may naramdaman siyang kakaiba at iminulat ang kanyang mga mata, napatingin sa gilid. Sa labas ng bahay, biglang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Habang nakatingin sa nasusunog na bahay, isang grupo ng mga nakakaputing salamangkero ang nanonood mula sa malayo. Sa pangunguna sa grupo, nakahawak ang isa sa kanila ng baston na handang-handa para makipaglaban. Habang nag-uusap sila, nagtanong ang isang salamangkero kung napuruhan ba nila siya, pero sinabihan siya ng isa pa na huwag ibaba ang kanyang depensa. Sa pagtalon mula sa mga guho, biglang lumitaw ang master na ikinagulat ng isa sa mga salamangkero. Habang tumatakbo patungo sa mga kalaban, napagtanto niyang mga makapangyarihang salamangkero ang mga ito. Sinubukan niya pagkatapos kilalanin kung sino sa kanila ang leader ng mahiwagang grupo. Sa pagbibigay ng utos, inutusan ng leader ang lahat ng iba pang salamangkero na ihanda ang kanilang atake. Hawak ang kanyang espada, naghanda ang master na harapin ang lahat ng kalaban doon. Sa pag-iwas sa mga atake, tumalon siya sa ibabaw ng mga tira nila para maka-counterattack. Paglapit niya, direktang pinatamaan niya ang isa sa mga nakakaputing salamangkero. Pagkatapos ay may napansin siya, at napuno ng gulat at pag-aalala ang kanyang mukha. Matapos gawing hostage ang estudyante, pinagbantaan siya ng leader at inutusang ibaba ang kanyang espada. Nakagapos at may busal sa bibig, takot na takot ang babae sa pagiging hostage. Nagtanong siya kung ano ang pakay nila, at sumagot ang leader na ang buhay niya ang gusto nila. Nalilito, sinabi niyang wala siyang natatandaang ginawang anuman para kamuhian ng ganoon. Nakangiti, sinabi ng leader na naisip na nitong hindi siya makakaalala. Sabi ng isa pang salamangkero, hindi nila mapapatawad ang kanyang pag-iral na may napakatinding talento. Hindi talaga maintindihan, nagtanong siya kung ano ang pinagsasabi nila. Sabi ng leader ay hindi na niya kailangang intindihin dahil mamamatay na siya roon. Tumingin siya pagkatapos patungo sa kanyang estudyante na hostage pa rin. Pasigaw na sinabihan ng estudyante ang kanyang master na huwag mag-alala sa buhay niya. Nang marinig iyon, tumingin siya rito nang may ekspresyon ng matinding determinasyon. Hawak ang kanyang espada, sinabi niyang naintindihan na niya ang buong sitwasyon. Nagulat sa pagbabago, hindi maintindihan ng pinuno ng mga salamangkero kung ano ang nangyayari. Nagbabala siya na palpak ang kanilang plano at hindi sana nila minaliit ang kanyang disipulo. Nataranta ang salamangkerong bumihag sa kanya dahil sa sitwasyon. Nanatiling nakatayo, tumalikod siya habang papalapit sa kanya ang mga patalim na yelo. Sa napakabilis na galaw, nag-uunahan ang mga patalim na yelo upang tamaan siya ng direkta. Matapos ang pag-atake, isang makapal na usok ang pumailan lang mula sa lugar. Kumpiyansa noong una, nagulat ang pinuno nang makita ang nangyari. Dahil sa paghanga, pinuri ng pinuno ang tapang ng babae na sumuong sa ganoong panganib. Kahit tadtad ng saksak ang katawan, pinrotektahan siya ng master, at sinabing ganoon talaga ang mga eskrimador. Nang makitang malubhang sugatan ang kanyang master, desperadong tumakbo ang estudyante palapit sa kanya, sa pag-aakalang nanalo na sila. Umalis ang mga salamangkero na pinag-uusapan ang nasayang niyang talento. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon, at nagtamo ng matitinding sugat para sa kanya. Nang may ngiti, sumagot siya na isa rin siyang eskrimador, tulad niya. Umiiyak siyang sinabi na handa rin siyang mamatay sa labanang iyon. Sinisi niya ang sarili, pero sinabi nitong hindi niya iyon kasalanan. Hindi matanggap ang nangyari, patuloy na umiyak ang estudyante habang yakap ang kanyang master. Gamit ang kanyang huling lakas, sinubukan niyang may sabihin, ngunit hindi niya magawa. Sa isip niya, nagsisisi siya na hindi siya naging salamangkero para maprotektahan siya. Inamin niya pagkatapos na sa buong panahong iyon, gusto niya talagang gumamit ng mahika. Para takasan ang katotohanan, patuloy lang siya sa walang humpay na pagwasiwas ng kanyang espada. Sa kabila ng lahat ng paghanga, hindi niya kailanman nakalimutan ang tunay niyang pangarap. Walang makakapantay sa kaligayahang naramdaman niya noong makakita siya ng mahika noong bata pa siya. Sa pag-abot ng kanyang kamay sa langit, natagpuan niya ang sarili sa isang hindi kilalang lugar. Bumangon siya na nakatingin sa kanyang kamay, sobrang naguguluhan sa sitwasyon. Habang nakahawak sa kanyang ulo, napagtanto niyang dapat ay patay na siya. Habang nakaupo, tumingin siya sa paligid at inisip kung nasaan siya.
Nang makita ang tanawin, namukhaan niya ito bilang ang nayon kung saan siya lumaki. Nang maalala ang kanyang kamatayan, naguluhan siya kung bakit buhay pa siya sa lugar na ito. Sa tabi ng kanyang espada, nakakita siya ng liham at inisip kung ano ito. Pagbukas niya ng liham, lubos siyang nagulat sa mga nakasulat sa loob. Hawak ang mga imbitasyon, nakita niyang galing ito sa dalawang pinakamalaking akademya sa kaharian. Pagsapit ng 15 anyos, lahat ng kabataan ay nakakatanggap ng imbitasyon sa Academy of Magic o sa Eskrima. Matapos pumili, dapat dalhin ng kandidato ang liham sa tarangkahan ng akademya. Hawak ang liham, napansin niya ang kanyang refleksyon sa harap niya. Habang tinatanong ang sarili, sinimulan niyang isipin kung totoong bumalik siya sa nakaraan. Napagtanto niyang bumalik siya sa pagiging 14 anyos bago pa siya naging isang eskrimador. Nang may lumapit, nanatili siyang nakayuko na nakatingin sa lupa. Paglitaw ng kanyang ama, tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya roon ng mag-isa habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nagulat, mabilis siyang tumayo at nabigkas na ito ay ang kanyang ama. Nang makita ang kanyang ama at ang iba pa, napagtanto niya na kung bumalik siya, buhay pa ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na mukha siyang mayabang at pinapabayaan na ang kanyang pagsasanay. Nakatingin lang sa kalayuan, nanatiling tahimik ang binatilyo at walang sinabi. Noong panahong iyon, puro kung paano sasabihin sa kanyang ama ang pangarap niya sa mahika ang iniisip niya. Bilang isang sword master, responsibilidad ng kanyang ama ang sanayin ang maraming disipulo. Bilang anak niya, natural lang na matutunan din niya ang sining ng espada. Sa isang alaala, tumatakbo siya ng masaya, at sinabing may nagpakita sa kanya ng mahika kanina. Sa labis na tuwa, inilarawan niya kung gaano kaliwanag at kaganda ang mahika. Nang may seryosong ekspresyon, sinabi ng kanyang ama na ang mahika ay para lang sa mga mahihinang nilalang. Hinawakan siya sa balikat at inutos na bilang anak niya, gagamit siya ng espada. Dahil hindi kayang talikuran ng espada, patuloy siyang nagsanay kahit na gustong-gusto niyang gumamit ng mahika. Balik sa kasalukuyan, tumayo siya at buong tapang na hinarap ang kanyang kinabukasan. Mahigpit na hinawakan ng espada, naisip niya na sawang-sawa na siya sa katapusang iyon. Determinado, nanumpa siya na sa buhay na ito, susundin niya ang landas na talagang gusto niyang tahakin. Muli siyang tinanong ng kanyang ama kung bakit niya pinapabayaan ang pagsasanay. Pag-iwas ng tingin, sumagot siya na iginugol na niya ang buong buhay niya sa espada. Nagulat sa sagot, tahimik siyang pinagmasdan ng kanyang ama. Sa pagpakawala ng kanyang kapangyarihan, lumikha siya ng mga espadang gawa sa enerhiya sa kanyang paligid. Naramdaman ng isa sa kanyang mga tauhan ang matinding presyon, at napaatras dahil sa kapangyarihan. Ang dalawa pa ay tumilapon sa lupa, hindi kinaya ang puwersang inilabas niya. Kahit pa sa siksik na kapangyarihang iyon, nanatiling nakatayo ang binatilyo at nakaharap sa kanyang ama. Manghang-mangha, nagtaka ang isa sa mga tauhan kung paano siya nanatiling kalmado. Hindi inalintana ang presyon, matatag siyang tumayo, nakatingin sa kanyang ama nang hindi umaatras. Pinanood siya ng kanyang ama, napagtantong hindi lang nagbibiro ang kanyang anak. Binawi ang teknike, sinabi niya na mukhang hindi na lang siya nagbibiro. Paglapit, inilagay niya ang kamay sa balikat ng kanyang anak, kinikilala ang kanyang lakas. Sinabi niya na balang araw, may pagkakatiwala niya ang kanyang pagkakasala rito. Nang makita ito, tiningnan ng ibang mga tauhan ang bata na may halong inggit. May manipis na ngiti, tumalikod ang kanyang ama at nagsimulang maglakad palayo. Habang iniisip ang kanyang ama, nanatili siyang nakatayo, nagninilay sa sandaling iyon. Tumatakbo palapit sa kanya, niyakap niya ang kanyang ama mula sa likod ng buong lakas. Dalawang lalaki ang pinalibutan siya, sinabing sabik na silang makita siyang muli. Nang may ngiti, nag-alok ang isa sa kanila na bigyan siya ng kaunting aral sa espada. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto niya na nandoon din ang mga lalaking iyon noon. Sila ang mga kasama niya sa pagsasanay, na lagi niyang nakakalaban dahil sa utos ng kanyang ama. Pero matapos nilang pukawin ang kanilang enerhiya, palagi na nila siyang isinasantabi. Sinasamantala ang pagkakataon, ibinubuntong nila ang kanilang inis sa kanya, nagkukunwaring tinuturuan siya. Balik sa kasalukuyan, naghanda siya sa laban kontra sa parehong lalaking iyon. Habang pinapabilis siya, pinadaloy ng lalaki ang kanyang enerhiya sa kahoy na espada. Ang enerhiyang iyon ay lumikha ng agwat sa kapangyarihan na hindi kayang lagpasan ng kanyang teknike. Hindi inalintana ang hamon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa ilog. Hawak ang kanyang espada, nagpapasalamat siya sa lahat ng nangyari hanggang ngayon. Nang makita ito, lubos na nagulat ang lalaki, hindi maintindihan ang kakaiba niyang ikinilos. Sa pagtapon ng espada sa tubig, ginulat niya ang kalaban na napaurong dahil sa kanyang ginawa. Tinatawag siyang duwag, sumigaw ang iba at tinanong kung balak ba niyang tumakbo mula sa laban. Sa galit, tinawag siya ng lalaki na isang kahihiyan at naghanda sa pag-atake. Nakatalikod sa kanilang lahat, humarap siya sa kalayuan at lubos na binaliwala ang kanilang mga pang-insulto. Nang may ngiti, sinabi niya na magiging salamangkero siya at hindi nagagamit pa ng espada. Sumisigaw na hindi siya magpapahuli, sumugod siya dala ang kanyang kahoy na espada. Pinapanood ang atake, sinuri niya ang mga galaw ng kanyang dating kasama sa pagsasanay. Ginamit ng kalaban niya ang enerhiya ng espada para palakasin ang buo nitong katawan.
Pero gamit ang isang pananggalang, madali niyang nasangga ang atake, na gumulat sa kalaban. Sinabi niya pagkatapos na hindi iyon sapat para talunin siya. Sa galit, naggitngit ang mga ngipin ng kalaban, ayaw tanggapin ang direktang panghahamak. Umaatake ng may puot, sinubukan nitong magpatama ng maraming atake, pero sablay ang lahat ng ito. Pagkatapos ay napagtanto niya na nahulog na naman siya sa dating gawi na lumaban na parang nasa pagsasanay lang. Sa tindi ng galit, sumigaw siya, nagtatanong kung bakit wala man lang siyang matamaan. Sa pag-abot ng kanyang kamay, naghanda siya upang tapusin ang laban ng tuluyan. Gamit ang mabilis na galaw, madali niyang naagaw ang espada ng kanyang kalaban. Pag-apak sa espada, nagbitaw siya ng atake na nagpabagsak sa kalaban papunta sa lupa. Sa lupa, galit na sumigaw ang kalaban at tinawag siyang isang bastardo. Nakatayo sa harap niya, naghahanda siyang ibigay ang pamatay na tira. Tinanong niya kung bakit niya itatapon ang kalamangan niya laban sa kalabang wala ng armas. Paglingon niya, nakita niyang pinipigilan ng iba ang nagwawalang karibal. Matapos mag-isip sandali, napagtanto niyang mailalayo nito ang kanyang karibal ng ilang saglit. Sa pag-alala sa nakaraan, naisip niya kung paano sa pilitang ginising ng kanyang ama ang kanyang enerhiya. Para maiwasan ang parehong pagkakamali, nagpasya siyang sasanayin muna niya ang mahika. Sa pagpapatuloy niya, mag-isa siyang naglalakad sa daan patungo sa gubat. Habang pinupunasan ang kanyang pawis, tumingin siya sa paligid para makasigurong walang tao roon. Paghinto sa harap ng bato, naniniwala siyang walang makakakita sa kanya doon. Sa isang alaala, tinanong siya ng isang salamangkero kung paano ginagamit ang mahika. Ipinaliwanag niyang nililinang ng mga eskrimador ang enerhiya para palakasin ang katawan o espada nila. Puno ng atensyon, nakinig ang salamangkero sa kanyang paliwanag ng may kuryosidad. Nakaupo sa tabi ng hardin, naghanda siyang magbigay ng halimbawa. Kinuha niya ang pandilig na nasa lapag sa tabi niya. Sinabi niyang para sa kanila, ang paggamit ng mahika ay parang pagdidilig ng mga halaman. Dahil hindi maintindihan, tinanong niya kung anong ibig sabihin nun. Ipinaliwanag niyang dumadaloy ang mana sa mga circuit at ibinubuhos sa isang mahikal na formula. Nang gumana ang orasyon, nagsimulang mamukadkad ang mga bulaklak sa paligid niya. Pagbalik sa kasalukuyan, umupo siya sa bato para tahimik na magnilay. Nang maalala ang salamangkero, naisip niyang puno ng mana ang hangin sa paligid niya. Nakaupo sa bato, tumingin siya sa langit at sinubukang mag-focus sa kalikasan. Sa pagpikit niya, naniwala siyang mahihigop niya ang mana gamit ang kanyang matalas na pakiramdam. Tutal, bilang eskrimador, sinanay niya ang kanyang 5 pandama hanggang sa sagad. Kaya pumikit siya, naghahandang maramdaman ang pagdaloy ng mana. Dahil naramdaman ang daloy ng kalikasan, nadama niya ang mga ibon, ang tubig, at ang mga isda. Sa pagmulat ng isang mata, tila mayroon na siyang napagtanto. Maya-maya pa'y nakita na ang mana, umaagos sa buong gubat sa paligid niya. Laki ang mga mata, nagulat siya na sa wakas ay nakita na niya ang mahikal na enerhiya. Nagsaya siya at sinabing nagawa niya ito, at kailangan na niya itong sipsipin lahat. Pero napagtanto niyang wala siyang ideya kung paano gawin yon. Pagkarinig ng ingay, mabilis siyang lumingon sa pinanggalingan ng tunog. Nang dumapa siya, may nakita siyang tumama sa batong katabi niya. Nang maramdaman ng mana, naisip niyang may kakaiba talaga sa lugar na ito. Pagbangon niya, nagpasya siyang maglakad patungo sa mahiwagang enerhiya na naramdaman niya. Habang binabagtas ang gubat, palapit siya ng palapit sa pinagmumulan ng kapangyarihan. Narealize niyang wala siyang maramdamang anumang buhay na nilalang, ngunit biglang inihagis niya ang sarili sa lupa para umiwas sa atake. Dahil sa alikabok, nagulat siya sa lakas ng hindi inaasahang atake. Pagtingin niya sa harap, nakita niya ang isang dambuhalang golem na bato. Nagtaka siya kung bakit may ganun sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ay napansin niyang may taong nahuhulog mula sa langit sa harap mismo niya. Lumapag ang isang babae sa ulo ng golem at tinitigan siya. Habang kumakaway, tinanong nito kung anong ginagawa niya sa kanyang pribadong pagawaan. Gamit ang nakakapasong tingin, nagtanong siya kung pananaliksik ba niya ang habol nito. Binalaan niya itong mag-isip ng mabuti bago magsalita. Nakatayo sa harap niya, pinagmasdan siya ng misteryosang babae na may matinding hinala. Sa pag-alala sa mga usap-usapan, naalala niya ang isang bayaning babae mula sa nagyayalong hilaga. Sa kakayahang mag-utos sa isang golem, siya lang mag-isa ay katumbas na ng isang hukbo ng mga sundalo. Kilala bilang Creation Mage, ang pangalan niya ay ang nakakatakot na si Isabel. Ngayong nakakadena na, hindi niya lubos akalaing makikilala niya ito sa ganitong sitwasyon. Nakaupo sa kanyang trono, sa pilitan niyang inalam kung saang paksyon ito kabilang. Pagkatapos ay itinutok nito ang tungkod, naghahandang gamitan siya ng mahika. Isang malaking magic circle ang nabuo sa lupa, para tuluyan siyang makulong doon. Dahil desperado, sumigaw siya na maghintay, sinusubukang pigilan ang atake. Sinabi niyang hindi siya nanlaban ng hulihin kasi hindi niya ito kalaban. Tila pinag-isipan muna nito ang kanyang mga salita bago magdesisyon. Pagbangon, naghanda siya ng orasyon at nagpaalam sa walang pangalang salamangkero. Habang sumisigaw, sinabi niyang hindi man lang siya totoong salamangkero. Nagulat sa pagbubunyag, itinigil niya ang pag-atake at tinitigan ang nakakadenang binatilyo. Nakangisi niyang sinabi na napakawalang kwentang palusot naman yan para gamitin. Inilagay ang kamay sa ulo niya at nagsimulang gumamit ng hindi pamilyar na mahika.
Umiilaw ang kanyang mata, nagulat siya sa natuklasan niya. Na-realize niyang walang manang dumadaloy sa kanyang mga circuit. Nasa loob na ng kwarto, sinabi niyang naintindihan na niya ang sitwasyon nito. Humihigop ng tsaa, ipinaalam niyang wala siyang planong humingi ng tawad. Nagreklamo pa siya na target na siya ng lahat ng tao sa paligid niya. Dahil gulat, tinanong niya kung totoo bang propesor ito sa akademya ng Mahika. Naisip niyang pagkakataon na niya ito para matuto sa kanya sa akademya. Sa muling paghigop, tiningnan niya ito ng may matinding pagkamuhi. Pagkatayo niya, naghanda siyang gawin ang isang napakahalagang hiling. Puno ng pag-asa, hiniling niyang turuan siyang magpalabas ng mana. Malamig siyang tumanggi, sinasabing wala siyang interes sa mga talunang walang talento. Pagkatapos ay sinabihan siya nitong ubusin ang inumin at umalis na lang. Sa pag-alala sa kanyang kamatayan, tumanggi siyang tanggapin muli ang kapalaran na iyon. Tumanggi siyang umatras anuman ang mangyari. Sa pagbaliwala sa kanyang utos, tinanong lang niya kung pwede siyang humingi ng isa pang tasa ng tsa. Naisip niyang kailangan niyang makahanap ng paraan para kumbinsihin itong tulungan siya. Gamit ang kanyang espesyal na paningin, nasuri niya ang mana sa paligid niya. Napansin niya ang isang depekto sa daloy ng enerhiya sa loob ng golem nito. Pagturo sa golem, binalaan niyang kakaiba ang kinikilos nito. Biglang nanginig ang golem at nawala ng kontrol sa tsarera. Pinalo siya ng golem sa ulo, kaya natapon ang lahat ng mainit na likido. Dahil nag-aalala, tumayo siya at isinigaw ang pangalan niya para mabilis na tumulong. Ipinaliwanag niyang mukhang barado ang mga circuit sa kanang balikat ng golem. Nagsimulang pumalya ang enerhiya sa balikat ng golem, patunay sa sinabi niya. Bilib na bilib, nagtaka siya kung paano niya nalamang nasira ang golem niya. Nang mahigpit na hawakan ng braso nito, sa pilitan siyang nagtanong kung paano nito nalaman. Tinanong niya rin kung paano nalaman nitong sira ang balikat ng golem. Sumagot siyang mukhang sobrang abnormal ang daloy ng mana ng golem para sa kanya. Naalala niya biglang sinabi sa kanyang hindi nakikita ang mana. Pagtingin sa kanya, kinumpirma lang niyang nakikita niya ang daloy ng mana. Sinabi niyang naintindihan na niya kung paano nito madaling nasira ang kanyang barrier. Nagtaka siya kung dahil ba ito sa kanyang karanasan bilang eskrimador. Nang maalala ang kanyang kaaway, naunawaan niyang may ganito rin itong talento. Napagtanto niyang ito pala ang talentong labis na kinakainggitan ng kanyang kaaway. Habang tinatawag ang kanyang pangalan, hinarap niya ito ng may bagong ekspresyon. Nakangiti, pumayag din siyang turuan ito kung paano gamitin ang mana. Nagulat, sinabi niyang kasasabi lang nito na hindi siya tutulungan. Inilahad niya ang kanyang kamay at sinabing nakuha nito ang interes niya. Masaya sa kanyang sagot, tinanggap niya ang alok ng may malaking ngiti. Paghawak ng kamay, tuluyan na nilang selyuhan ang kasunduan para sa kanyang pagsasanay. Habang nagpapaliwanag, sinabi niya na ang mana ay natural na inaabsorb ng katawan. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang kailangan niyang gawin para dumaloy ang mana sa mga circuit. Ipinakita niya na dadaloy lang ang mana kapag gumamit ng magic formula. Dahil hindi naiintindihan ang drawing, tinanong niya kung ano ang kakaibang formula na yon. Pagkatapos ipakita sa kanya ang isang scroll, sinabi niya na ito ay isang spell na ibinibigay sa mga freshmen ng akademya. Sa labis na pananabik, nagtanong siya kung anong uri ng mahika yon, pero sinabi nitong isa itong sorpresa. Inutusan niya itong damhin ang umiikot na kapangyarihan at ibuhos ito sa magic formula. May malaking ngiti, sinabi niyang susubukan niya ng buong lakas. Naisip niya na ang gawaing ito ay karaniwang umaabot ng kahit isang buwan bago makumpleto. Pero isinaalang-alang niya na kung totoo ang talento nito, maaaring maging iba ang sitwasyon. Baka magawa niya ito lahat sa loob lamang ng kalahating buwan ng pagsasanay. Nang maalala ang mga sinabi niya, naghanda siyang damhin ang kapangyarihan sa loob niya. Naintindihan niya na para itong pagpipino ng kanyang enerhiya, at kailangan lang niyang mag-focus sa sarili. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, nagsimula siyang mag-concentrate para maramdaman ang enerhiya. Sa kaibuturan niya, sinikap niyang hanapin ang mana sa kanyang sarili. Sa isang banayad na ngiti, natagpuan na niya sa wakas ang kanyang hinahanap. Pagkalapat ng kanyang kamay sa scroll, isang kulay ubing magic circle ang nagsimulang mabuo. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, napagtanto niyang tama siya sa simula pa lang. Pagtingin sa scroll, nakita niyang nandun lang pala ang mana. Ang pagmaster sa mana ay parang pag-aaral maglakad gamit ang bagong peris ng binti. Walang ipinanganak na marunong na agad maglakad. Kailangan mong madapa at bumangon ulit para makita ang balanse mo. Sa labis na gulat, nanatili siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang mga nangyari. Kahit ang pinakamagagaling na mage sa mundo ay nangangailangan ng oras para matutong gumamit ng mana. Habang nakatingala sa langit, pinagmasdan niya ang iba't ibang energy particles na kakagawa lang niya. Sa mabagal na paglapit, tila hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita niya. Naisip niyang nakakabilib na na-master niya ito sa kanyang unang subok. Nang maalala ang kanilang pag-uusap, pumasok sa isip niya ang sagot nito tungkol sa golem. Tapos napaisip siya kung dahil ba yon sa nakikita nito ang mana. Pero anuman ang dahilan, nakakasiguro siya sa isang bagay tungkol sa batang iyon. Isang bagay ang tiyak, mayroon siyang kahanga-hangang talento para sa mahika. Nang pagmasdan ang resulta, naintindihan niya sa wakas na ito ang tunay na mahika. Nang may malaking ngiti, tinawag niya ito at sinabing kamangha-mangha ang ginawa niya.
Tinapik niya ang likod nito, halos hindi siya makapaniwala na nagawa niya yon sa unang subok. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi iyon sapat, kaya nagtaka ito. Pagtingin sa Mahika, sinabi niya na hindi ito mukhang maganda. Nang magbalik tanaw, naalala niya ang ganda ng Mahikang nakita niya noong bata pa siya. Ang ngiting iyon sa kanyang mukha ay patunay ng kanyang dalisay na paghanga sa Mahika. Sinabi niya na ang Mahika ay espesyal at maganda, pero mukhang iba ito. Habang nakaturo sa scroll, sinabi niya na tila may mali sa spell. Sinabi niyang tulad ng sa golem, kakaiba ang daloy ng mana ng spell na yon. Humarap siya at nagtanong kung ano ang tingin niya, na ikinagulat ng dalaga. Pagkatapos ay naintindihan na niya sa wakas kung ano talaga ang gusto niya para sa kanyang hinaharap. Habang nakakuyom ang kamao, sinabi niyang hindi niya gustong maging isang simpleng mage lang. Sumigaw siya at nagdeklara na gusto niyang gumamit ng Mahikang perpekto at maganda. Sumagot siya na kung may nakita itong kakaiba, dapat muli niya itong isinulat. Sa gulat sa kanyang sagot, lumapit siya rito nang may panibagong pananabik. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya maiguguhit ang mga magical formula para sa mga spell. Sa kabilang banda, mag-isang naglalakad ang kanyang ama sa isang mahabang koridor ng kastilyo. Mukha siyang malalimang iniisip, inaalala ang ilang kaganapan sa kanyang nakaraan. Nakadapa sa lupa, napaisip ang mga kalaban kung paano siya naging ganito kalakas. Habang papalapit, tinanong ng kanyang ama kung ano ang nangyari roon. Nang piliting pagtakpan, sinabi nilang hindi ito seryoso, pagsasanay lang. Nang may seryosong tingin, iginiit niyang malaman kung ano talaga ang nangyari roon. Sa takot, naghanda silang sabihin sa master ang buong katotohanan. Isang lalaki ang lumapit at nagsimulang ipaliwanag ang buong sitwasyon sa kanya. Matapos marinig ang kwento, nanatili siyang tahimik at pinagmasdan lang ang lalaki. Sinabi niya na nahihirapan siyang maniwala na tinalo silang lahat ni Oscar. Pagkatapos ay inutusan niya silang asikasuhin ang kanilang mga sugat para hindi maapektuhan ang pagsasanay bukas. Yumuko ang lalaki bilang pagsang-ayon at sinabing naintindihan niya ang lahat ng kanyang utos. Nang pagmasdan ang abot tanaw, naniwala ang ama na dumating na sa wakas ang tamang panahon. Mainiti niyang sinabi na oras na para ipagkaloob ang enerhiya ng espada. Sa ibang lugar, isang aklatan ng puno ng mga libro at kagamitan sa pananaliksik. Sinabi niya na hindi niya alam na ganoon kalalim ang mga magical formula. Inalok niya itong pahiramin ng ilang libro para mas matuto pa siya. Nang may ngiti, kinumpirma niya at sinabing nandoon lahat ng kanyang kaalaman. Nang hanapin siya, napagtanto niya na biglang naglaho ang bata sa kanyang harapan. Pagkatapos ay muli siyang lumitaw na may dalang mga libro, sinabing kukunin niya ang lahat ng iyon. Tinanong niya kung kukunin niya lahat, at pinaalalahanan siya nito na binigyan siya nito ng pahintulot. Habang tinatawag siya, naghanda ito para magbigay ng napakahalagang babala. Sinabi nitong kailangan niya siyang balaan tungkol sa isang bagay kahit makasira ito sa kanyang pananabik. Ngayong napasadlak na ang mana sa kanyang katawan, opisyal na siyang naging isang mage. Binalaan niya itong kailangan niyang maging labis na maingat sa paghawak ng espada. Habang nagsasalita siya, isang imahe ng kanyang ama ang lumitaw sa isang mabilis na flashback. Tinapos niya ang babala sa pagsasabi na kung hindi siya mag-ingat, hahantong siya sa kamatayan. Pagbalik sa Aizen Village, pinagmasdan niya ang lahat mula sa malayo habang nakasakay sa kanyang kabayo. Sa kanyang pagbabalik, mababakas ang seryoso at pagod na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa loob ng isang silid, sinabi ng kanyang may sakit na ama na matagal na panahon na. Paghinto sa harap ng kama, narinig niyang nakilala na siya sa wakas ng kanyang ama. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ama na inilahad ang kamay nito. Sa isang alaala, hinawakan siya ng kanyang ama at sinabing mayroon talaga siyang talento. Sinabi rin niya na ang pilitin siyang sumuko sa Mahika ay hindi isang pagkakamali. Ang alaalang iyon ay nag-iwan ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Pinilit siya ng kanyang ama na sundin ang landas ng espada laban sa kanyang kagustuhan. Habang hawak ang registration letter, mayroon na siyang bagong pagkakataong pumili. Sa harap ng mga tarangkahan, naghanda siya para tuluyan ng pumasok sa Magic Academy. Nang maisip ang kanyang ama, nangako siya na sa pagkakataong ito, mag-enroll na siya sa Mahika. Sa kabilang banda, nakatayo ang isang misteryosong lalaki habang pinagmamasdan ang nasusunog na apoy. Nang makitang dumating ang bata, tinanong niya kung mayroon ba siyang kailangang pag-usapan. May determinadong tingin, inihayag niyang pumunta siya para papirmahan ang kanyang rehistro. Nakatayong magkaharap, nagkatinginan sila sa gitna ng tensyonadong katahimikan. Sinabi niya na makakapaghintay iyon, pero tumanggi ang bata na ipagpaliban iyon at nagpakita ng galit na mukha. Mukhang hindi niya gusto ang inuugali ng binata. Sinabi ng bata na hindi na siya makakapaghintay dahil kailangan niya ang pirma ng kanyang ama. Humingi siya ng rason at tinanong kung bakit nagdesisyon itong sundan ang landas ng Mahika. Ipinaalala niya sa kanya ang pinag-usapan nila noong gusto nitong gumamit ng Mahika. Binaliwala ang tanong, hinawakan lang niya ang panulat, naghahandang pumirma. Dinuro siya ng kanyang ama at sinabing isa lang itong kahangalan. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung isa lang ba talaga itong simpleng kahangalan. Nang iyuko ang ulo, sumang-ayon siya at sinabing para sa kanya, isa lang talaga itong kahangalan. Nang hawakan siya ng lalaki, isang malakas na enerhiyang Mahika ang kumawala.
Sa sobrang gulat sa lakas nito, sumigaw siya at tinanong kung anong klaseng biro ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagawa na ba ng bata na ganap na makontrol ang mana. Nakangiting sinabi niya na hindi niya inakalang makukumbinsi niya ang kanyang ama. Galit na nagtanong ang kanyang ama kung ano ang sinusubukan niyang ipaintindi. Sinabi niyang ang pagtalo sa isang swordsman nang walang espada ay nagpapakita ng lawak ng kanyang talento. Sumagot ang bata na alam niya ang sarili niyang buong potensyal. Galit na sumigaw ang kanyang ama na wala siyang alam sa kahit ano. Sinabi niya na siguradong magtatagumpay siya kung magiging isa siyang swordsman. Sinabi naman ng bata na tama ang pagsusuri nito pero hindi siya sumasang-ayon. Sinabi niyang hindi palaging kaligayahan ang dala ng tagumpay. Magkaharap sa isa't isa, naghanda sila para sa labanan ng mga prinsipyo. Hawak ang kanyang mukha, sinabi niyang naiintindihan niya at may katuturan ito. Pinanood lang siya ng bata, hinihintay ang magiging reaksyon niya sa mga salitang iyon. Sa madilim na tingin, sinabi niyang kaya pa niyang ayusin ang sitwasyong ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto bang mamatay ng bata, na nagpatakot dito. Kung ipipilit ng bata ang maling landas, gagawin niya ang lahat para matauhan ito. Habang binubunot ang espada, sinabi niyang ipapaintindi niya ang tama. Nagbabala siya na kahit hindi niya ito tanggapin ngayon, balang araw ay magpapasalamat din siya. Sa determinadong tingin, sumagot siya na hindi darating ang araw na yon, ama. Talagang hindi na dumating ang araw na yon para sa kanya sa nakaraan niyang buhay. Nakatutok ang espada, sinabi ng kanyang ama na kunin ang sarili nitong sandata. Sinabi niyang bibigyan niya siya ng sapat na oras para maghanda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate para sa paparating na laban. Pagmulat ng kanyang mga mata, hinarap niya ito ng may matinding determinasyon. Hawak ang sulat, pinaalalahanan niya itong isa na siyang mage ngayon, hindi isang swordsman. Ang sulat mula sa Magic Academy ang patunay ng kanyang bagong desisyon. Pagkatapos ay itinapon niya ang sulat sa apoy at tuluyang nasunog ang papel. Gulat at galit, hindi naintindihan ng kanyang ama kung ano ang ginagawa niya. Sa tila paghamon, sinabi niya, tingnan natin kung maagaw mo ito sa akin. Habang naglalakad, sinabihan niya ang batang subukan ang swerte niya at tingnan ang mangyayari. Binalaan niya itong huwag maging mayabang dahil lang napigilan nito ang kanyang enerhiya. Ngunit sa isang mabilis na atake, pinigil ng kanyang ama ang talim malapit sa kanyang leg. Naisip niyang nababasa niya ang mga atake na parang siya mismo ang may hawak ng espada. Mula pa pagkabata, maingat na niyang pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang ama. Ipinakita ng refleksyon sa kanyang mga mata na natutunan na niya ang lahat ng kaya niyang matutunan mula rito. Nang magpakawala ng sunod-sunod na saksak, lumikha ang ama ng atake na sumakop sa buong paligid, ngunit madaling naiwasan ng bata ang bawat hampas. Ibinunyag niya na ang taong pinakahinahangaan niya ay ang kanyang ama. Pag-atras ng kanyang ama, sinabi nitong talagang pinaninindigan niya ang kanyang mga salita. Pinuri rin niya ito dahil sa napakagaling nitong pag-iwas kahit hindi gumagamit ng enerhiya. Sinabi niyang ang talento niya sa espada ay tunay na pambihira. Inialok ang kanyang enerhiya, sinabihan niya ang batang tanggapin ang kanyang lakas. Naalala ng bata na ang kanyang ama ang nagsabing mapapasuko niya siya. Nakangiting tinanong niya kung gusto ba ng kanyang ama na sumuko siya. Sa galit, tinawag siyang hangal ng kanyang ama, hindi makapaniwala sa inasal nito. Sinabi naman niyang tulad ng kanyang talento, may mga bagay na hindi niya isusuko. Hawak ang isang quill, ipinakita niyang hindi siya magpapatalo sa kanyang ama. Tinanong ng kanyang ama kung balak ba niya itong gamitin na parang totoong espada. Ibinunyag niya na isa itong magic staff para sa mga baguhang tulad niya. Nang maalala si Isabel, sinabi niyang kailangan ng kaalaman para sa mahika. At tulad niya, wala ring alam sa mahika ang kanyang ama. Hawak ang quill, inihanda niya ang sarili dahil hindi alam ng kanyang ama kung ano ang paparating. Kailanman ay hindi mahuhulaan ng kanyang ama kung ano ang susunod niyang galaw sa laban. Sumugod ng may atake, inatake niya ang bata ng buong lakas. Gamit ang kanyang espesyal na paningin, nahuhulaan niya ang lahat ng atake ng kanyang ama. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang kopya para protektahan ang sarili mula sa tira ng kanyang ama. Nang makaiwas sa atake, nakatakas siya ng walang galos na may bahagyang ngiti. Biglang sumulpot sa likuran niya, ginulat niya ito, at naghanda sa pagganti. Pagkatapos ay pinigilan niya ang talim ng kanyang ama, ipinapakita ang kanyang matinding kalamangan. Hawak ang quill, naghanda siyang gamitin ang mahika na matagal na niyang pinapangarap. Gumamit siya ng mana para gumuhit ng isang magical formula mula sa kanyang kaalaman. Habang ginugunita ang pagkabata, naalala niya ang unang mahikang nakita niya. Ang mahikang napanaginipan niya ng ilang beses sa lahat ng mga taong iyon. Gamit ang isang spark spell, inihanda niya ang katuparan ng kanyang pangarap. Sa isang alaala, nakaupo ang kanyang may sakit na ina sa isang rocking chair. Sa pagkabigla sa spell, natameme ang kanyang ama at pinanood lang ang mga kislap. Tumama ang spark spell sa kanyang ama at lumikha ng munting pagsabog ng liwanag. Naisip niya kung anong klaseng mahika yon. Sumugod papunta sa kanya, inihanda ng bata ang kanyang huling atake. Galit na nagtanong siya kung simpleng pang-abala lang ba ang mahikang iyon. Paghagis sa kanyang ama sa ere, ipinakita niyang hindi iyon isang pang-abala. Pagbagsak sa lupa, huminto siya sa mismong tabi ng espada ng kanyang ama.
Ipinakita sa refleksyon ng talim ang batang nakatutok ang quill sa kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi niyang alam niyang atake ang kanyang ama base sa presensya nito. Tinanong niya kung ang layunin ba ay makuha ang kanyang espada gamit ang pang-abala. Sinabi ng bata na ang pagtatago ng layunin ay isang bagay na natutunan niya sa kanya. Hawak ang mukha niya, mukhang na-frustrate siya sa buong pangyayari. Pagkatapos ay sinabi niyang magagarantiya niya ang talento niya, pero walang kasiguraduhan sa mahika. Nakatayong magkaharap, tahimik nilang tinitigan ang isa't isa. Sa isang ngiti, sinabi niyang ipinakita lang niya ang landas na gusto niyang tahakin. Tinanong niya kung naging swordsman ba ang kanyang ama dahil garantisado ang talento nito. Pag-alala sa nakaraan, tila nagbalik-tanaw ang kanyang ama sa isang lumang usapan. Inisip ng isang lalaki kung dapat bang sundan ng kanyang anak ang landas ng espada. Nakaupo sa tabi ng kanyang asawa, sinabi niyang may talento ang kanilang anak sa espada. Pinaalalahanan siya nito na nagsimula lang siyang lumaban dahil naisip niyang astig ito. Nakangiting sinabi niya, hindi na nila kailangang pumili dahil siya mismo ang magdedesisyon para sa sarili. Sa isang tipid na ngiti, sinabi niyang akala niya ay magiging isang sword saint ang anak. Masaya sa naging sagot, pinagmasdan siya ng bata nang may pag-asa sa mga mata. Ngunit lumingon ang kanyang ama at nagsimulang maglakad palayo na ikinalito ng bata. Sa pagpirma sa aplikasyon, tuluyan ng tinanggap ng kanyang ama ang landas na pinili niya. Sa gulat, napatitig na lang ang bata sa kanya, hindi maintindihan ang biglang pagbabago ng kanyang pasya. Nakangiting sinabi niya na hindi siya makakapirma gamit ang magic quill na yon. Sa pagbabago ng eksena, naghahanda na ang Magic Academy para salubungin ang mga bagong estudyante. Habang nagbabasa ng file, sinabi ng isang lalaki na pambihira ang mga bagong estudyante. Sinabi ng isang babae na mag-enroll sa akademya ang prinsesa at ang iba pang mga noble. Nakangiting sinabi ng isang binata na na-master na nila ang mga namamanang mahika. May hawak ding file ang isa pang misteryosong lalaki, hindi ipinapakita ang kanyang pagkakakilanlan sa iba. Nagtanong ang isang instructor kung may problema ba sa mga bagong estudyante. Sinabi ng misteryosong lalaki na karapat-dapat sila sa linya ng Saint class. Sa ibang lugar, nag-aaral ang bata ng mahika gamit ang quill bilang panulat. Sa tapat ng dormitoryo, naghihintay ang kanyang ama na may tipid ng ngiti. Humarap siya rito ng may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating na rin ang araw ng pagpasok sa akademya. Naglalakad ng nakangiti, sinabi niyang lumipas ang oras sa isang iglap. Pinaalalahanan siya ng kanyang ama na marami ring iba ang naghasa ng kanilang mahika sa panahong ito. Pinayuhan din siya nitong magpakatatag dahil ito ang landas na pinili niya. Taglay ang kumpiyansa, nangako siya sa kanyang ama na magiging maayos siya. Nakangiti niyang sinabi na walang mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang ama. Ngumiti rin ang kanyang ama, nauunawa ang handa na ang bata para sa kanyang kinabukasan. Matapos magpaalam, sinabi ng kanyang ama na aalis na siya at naglakad palayo. Hawak ang liham, naisip niyang makakapasok na siya sa wakas sa akademya. Habang nilalagpasan ang ibang mga estudyante, narating din niya ang matagal na niyang inaasam na destinasyon. Sa wakas ay papasok na siya sa Magic Academy na matagal na niyang pinapangarap. Pagkabukas ng mga tarangkahan, naghanda siyang pumasok sa bagong mundo ng mahika. Sa likod ng mga tarangkahan, bumulaga sa kanya ang isang napakalaki at magandang kastilyo. Ilang mga salamangkero ang nagpapamalas ng mahika para ipagdiwang ang pagdating ng mga bagong estudyante. Tumutugtog ng mga instrumento ang mga magical gnome bilang isang marangyang pagsalubong. Nagliliparan naman ng napakabilis ang ibang mga estudyante sakay ng kanilang mga walis. Nakangiti niyang sinabi na ibang-iba ang paligid kumpara sa Akademya ng Espada. Patuloy na tumugtog ng musika ang mga gnome para sa mga bagong estudyante gamit ang kanilang mga instrumento. Yumuko siya at inisip kung ano ang pinagkaiba ng mga gnome sa mga golem. Nang maalala ang kanyang pagpaparehistro, tumayo siya para hindi mahuli sa proseso. Ngunit bigla niyang nakita si Isabel na nakatayo mismo sa harapan niya. Tumakbo siya palapit rito at sinabing sana ay hindi ito nagpabaya nitong mga nakaraang buwan. Nakangiti nitong sinabi sa kanya na gulatin ulit siya ng kanyang talento. Habang nakaturo sa kalsada, tinanong niya kung nasaan ang ibang mga estudyante ng akademya. Ipinaliwanag niyang nagaganap doon mismo ang selection exam para sa first class. Hinati sa 2 klase ang mga estudyante base sa kung mayroon ba silang mana o wala. Sa itaas ng 2 iyon, mayroong isang espesyal na klase para sa mga pinakamagagaling. Ang pagsusulit ay isang paraan para ihiwalay ang mga pinakamagagaling na estudyante mula sa iba. Pinayuhan siya nitong huwag nang sumali sa pagsusulit pero nagtanong siya kung bakit. Ipinaliwanag nitong mga malalakas na halimaw ang lahat ng estudyanteng nakapasa sa pagsusulit. Sila ang mga elite na lumaki ng napapaligiran ng mahika mula pa noong bata sila. Nakangiti niyang sinabi na ibig sabihin ay maaari siyang matuto ng mataas na antas ng mahika. Hawak ang kanyang ulo, sinabi niyang wala ng saysay kung susubukan pa siyang kumbinsihin. Niyaya siya nito para makita niya mismo ang pagsusulit gamit ang sariling mga mata. Sa isang arena, nagharap ang 2 estudyante para sa isang exhibition match. Ginamit ng isang estudyante ang water magic para protektahan ang sarili laban sa atake. Humampas ng mabilis ang alon ng tubig na nagpapakita ng lakas ng mahika ng estudyante.
Nakangiting nagdiwang ang estudyante nang tumama ang ginawa niyang pag-atake. Habang nanonood sa laban, napagtanto niya na ang pagsusulit ay ang pagtama sa target gamit ang mahika, pero bigla siyang nakaramdam na may nagmamasid sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking may puting buhok na tinatawag siya. Tinawag siya ng lalaki na isang commoner, at sinabing wala siyang karapatang naroon. Bakas ang galit sa mukha nito nang sabihin sa binatang umalis na agad siya doon. Sumagot siya na ang dinig niya ay tatanggapin sa akademya ang sinumang bagong estudyante. Nanghahamak na sinabi ng lalaki na magaling talaga siyang magsalita. Naunawaan na rin niya kung ano ang ibig sabihin ni Isabel nang tawagin nitong halimaw ang mga estudyante. Napagtanto niya kalaunan na hindi welcome sa klaseng iyon ang hindi maharlika. Pagkatapos itulak ang binata, sinabi nitong siya na ang susunod kaya manood lang siya. Naghanda na ang isang babaeng may tungkod para simulan ang susunod na round. Habang nanonood mula sa malayo, naghanda itong ipakita ang buo nitong kapangyarihang mahikal. Sinabi niyang ang first class ay para lamang sa mga inialay ang lahat sa mahika. Nang i-cast niya ang ice spell, nag-chant ito nang ieluhin ang lahat ng umiiral. Sumambulat ang naglalakihang mga haligi ng yelo na nagpapakita ng pambihirang kapangyarihan sa mahika nito. Nagulat ang mga manonood sa husay ng kanyang ice magic. Namanghari ng binata sa nasaksihan niya. Bilib na bilib silang nagkomento na inaasahan na yon mula sa pamilya ng Dalosis. Inisip ng iba kung ginamit na ba nito ang buong kapangyarihan sa isang tirang iyon. Sinabi niya ngayon ay naintindihan na niya na hindi para sa kanya ang lugar na ito. Inamin niya na nakakabilib ang mahika ng maharlika at inialay nito ang lahat para roon. Pero nang may tipid na ngiti, sinabi niyang isa lamang itong malaking pag-aaksaya. Galit na nagtanong ang maharlika kung ano ang sinabi nito tungkol sa kanyang mahika. Binaliwala ang pangungutya nito at tumalikod lamang siya para maghandang umalis. Naisip din niyang labis na nauunawaan niya ang bigat ng pagsisikap at oras. Nakangiti siyang sinabi na nagkaroon siya ng kumpiyansa at nagpasalamat sa maharlika. Nagtawanan ang mga manonood habang sinasabing gumagamit siya ng pluma bilang wand. Sinabi rin nila na imposibleng makatama siya ng kahit na ano gamit ang bagay na yon. Sinabi ng maharlika na dapat sana ay naging perpekto at walang anumang kapintasan ang kanyang mahika. Habang nakatayo sa harap ng yelo, naghanda na ang binata sa kanyang pagkakataon. Sinabi nitong bihasa ang pamilya niya sa yelo, kaya wala dapat anumang kapintasan, pero inisip nito kung bakit sineseryoso niya ang batang commoner na yon. Naghanda ang tagapagturo para simulan ang pagtatangka ng susunod na hamon. Sinabi niyang magaling ang batch ngayong taon, gaya ng sabi-sabi. Napahanga siya kay Zazan na pinipili na agad para maging kinatawan. Pero gayunpaman, nakaramdam siyang may mangyayaring kakaiba. Nagtaka rin siya kung ano ang ginagawa ng binata ng buong oras na yon. May sumigaw na lalaki mula sa madla, pinapasuko siya kung hindi niya ito kayang tamaan. Napansin ng tagapagturo na tila may hinihintay siya at hindi siya mukhang kinakabahan. Gamit ang pambihira niyang paningin, sinuri niya ang ice magic sa harapan niya. Nakita niya ang lahat ng mga kahinaan sa estruktura ng naglalakihang mga haligi ng yelo. Hawak ang pluma, inihanda niya ang sarili para ipakita ang kanyang tunay na abilidad sa mahika. Laking gulat ng tagapagturo nang makita ang gagawin niya. Gamit ang isang formula sa mahika, naghanda siyang mag-cast ng fire spell. Binitiwan niya ang spell, tinamaan ang lahat ng target ng may saktong asinta. Bumagsak sa lupa ang mga target, patunay na tinamaan silang lahat ng spell. Gulat na gulat ang tagapagturo, pinag-iisipan kung ano ang nangyari. Nagkomento ang mga tao na gumamit siya ng simpleng mahika, ngunit tinamaan pa rin ang mga target. Sinabi rin nila na dahil nasa akademya siya, dapat gumamit siya ng mas maayos na spell. Nang may tipid na ngiti, tumalikod siya at binaliwala ang mga komento ng mga tao. Napaisip ang maharlika kung anong uri ng mahika ang gagamitin niya sa pagsusulit. Nakahiga sa lupa, sinabi niyang napakalaking pag-aaksaya lamang iyon ng oras. Tinanong ng binata sa tagapagturo kung bumagsak ba siya sa pagsusulit. Sumigaw ito at sinabing tinamaan niya ang 5 target at nakapasa siya ng walang anumang problema. Litong-lito, hindi niya maintindihan kung bakit ito gulat na gulat sa naging resulta. Kaya nagtanong siya kung bakit ito masyadong nagulat sa ginawa niya. Tinanong siya nito kung bakit hindi isa-isa ang pag-asinta niya gayong kaya naman niya. Galit na sinabi nitong huwag siyang magdahilan na purong swerte lang ang lahat. Habang nasa baba ang kamay, inisip niya na sadyang nakakabilib ang mahika ng maharlika. Naalala niya ang ice spell na totoong kamanghamanghang makita. Sa kanya ipinaliwanag na isang pag-aaksaya ang gumamit ng napakaraming mana sa iisang spell lang. Sa labis na pagkalito, nagtaka siya kung anong ibig nitong sabihin sa pag-aaksaya ng mana. Sinabi niyang inakala niyang praktikal ang pagsusulit at itinuring itong parang isang larangan ng digmaan. Nang marinig ang kanyang paliwanag, natahimik siya at pinagmasdan lang ang binata. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa pag-abala at sinabing naiintindihan na niya ngayon. Habang naglalakad sa lungsod, naalala niya ang mga nangyari lang sa pagsusulit. Inisip ng instruktor ang pananaw, tapang, at kontrol sa mana na ipinamalas niya. Para sa kanya, higit kaninuman, mas naintindihan nito ang tunay na diwa ng mahika. Napatunayan niyang isa siyang salamangkero na may higit na potensyal kaysa sa sinuman doon.
Habang nag-iisang naglalakad, pinag-isipan niya ang kanyang unang araw sa Akademya ng Mahika. Hindi siya makapaniwalang nakatagpo agad siya ng isang napakagaling na salamangkero. Sa kanyang pag-iisa, napansin niyang may isang taong lihim na nagmamasid sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad at lumingon para tingnan kung sino ang misteryosong tao. Taglay ang seryosong tingin, nagtanong siya kung sino yon at inutusang magpakita. Isang boses ang pumuri sa malilinaw niyang mata dahil napansin niya sila agad. Hawak ang isang tungkod, sinabi ng tao na ikinagagalak nitong makilala siya. Paglabas mula sa dilim, nagpakilala ang lalaki bilang si Balsamis, ang punong guro ng akademya. Yumukod siya at humingi ng tawad sa kawalang galang, pero pinakalma siya ng punong guro. Gulat sa kanyang pagkakakilanlan, saglit na nawalan ng masabi ang binata. Pero biglang may napansin siyang kakaiba at nanlaki ang kanyang mga mata. Namukhaan niya ang kwintas ng punong guro na kapareho sa misteryosong salamangkero. Iniabot niya ang kanyang kamay at nagtanong kung may problema ba rito. Kahit nag-aalangan, naghanda siyang batiin ang punong guro ng akademya. Pero nang hawakan niya ito, nakakita siya ng pangitain ng punong guro na tila nasasaktan. Gulat sa nakitang pangitain, mabilis siyang umatras. Sa pagkabigla sa nakita, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpatalsik sa kanya pabalik na nagpakita sa lakas ng mahika ng punong guro. Tumalsik siya papunta sa bubong ng isang bahay at ligtas na nakababa. Pinuri siya ng punong guro dahil nakaiwas siya at kinuwestiyon ang talas ng kanyang pakiramdam. Habang lumulutang, inisip niya kung talagang ganoon kalakas ang intuisyon ng binata. Hawak ang quill, tinanong niya kung nandito ang punong guro para patayin siya. Tinanong siya ng punong guro kung inaakala ba talaga niyang mananalo siya gamit yan. Sa isang kumpas ng tungkod, naglabas ito ng isang malakas na mahika ng hangin. Isang kulungan ng hangin ang nabuo at pumalibot sa binata sa lahat ng direksyon. Sa kanya napagtantong isang harang iyon ng hangin at wala nang matatakasan. Nang malamang hindi na siya makakatakas, naghanda siyang gumamit ng mahika ng apoy. Gamit ang isang formula sa mahika, nagpalabas siya ng bolang apoy papunta sa punong guro. Bumulusok ang atake, malapit nang tumama ng saktong-sakto sa punong guro na nasa himpapawid. Habang lumulutang sa ere, pinanood lang ng punong guro ang paparating na atake ng apoy. Pero gamit ang kanyang tungkod, walang kahirap-hirap niyang nasangga ang mahika. Naghanda ang binata para sa ganting atake, pero tiningnan lang siya ng punong guro. Sa kanya naisip na sinadya yon ng punong guro para makadepensa siya. Sa isang tipid na ngiti, mukhang nasiyahan ang punong guro sa naging resulta ng pagsubok. Sa pagkalito, tumingin-tingin siya sa paligid, hindi naintindihan ang mga nangyayari. Luhod sa lupa, naghanda siya sa susunod na galaw ng punong guro. Tinanong ng punong guro kung naubusan na ba siya ng mahika, at sinabing sinusubukan lang siya nito. Ngumiti ang punong guro pagbaba, at tinanong ng binata kung ano ang pakay nito. Gusto nitong iparana sa kanya ang totoong pakiramdam na targetin dahil sa talento niya. Sa isang seryosong tingin, inamin nitong minaliit niya ang tunay na potensyal ng binata. Tinanong niya kung magiging target ba siya kapag masyado siyang umangat sa akademya. Kinumpirma ito ng punong guro na sinabing hindi kinukonsinti ng mga radikal ang mga ordinaryong tao na may talento. Naalala niya ang pag-atake sa kanya noong targetin siya ng mga mahiwagang salamangkero. Sabi nila'y hindi nila kayang palagpasin ang pag-iral niya dahil sa labis niyang talento. Paglapit sa kanya, nakiusap siya sa punong guro na sabihin kung sino ang mga radikal na ito. Habang sumisigaw, iginiit niyang malaman kung sino ang mga taong umatake sa kanya. Nakatitig lang sa kanya ang punong guro ng tahimik at hindi sinagot ang kanyang tanong. Tapos sinabi nito na mas manganganib lang siya kapag nalaman pa niya ang pagkakakilanlan ng mga yon. Pinayuhan siya nito na mag-focus na lang sa pag-aaral kung paano protektahan ang sarili sa akademya. Sa isang determinadong tingin, naisip niya ang kapangyarihang kailangan para protektahan ang sarili niya. Naalala niyang kung kaaway niya lang ang punong guro, kanina pa sana siya patay. Sa pagpikit niya, tila nadidismaya siya sa sarili niyang kahinaan ngayon. Pagharap sa punong guro, naghanda siyang magtanong ulit. Tinanong niya kung para saan ang palawit na suot-suot nito sa leg. Tumitig ang punong guro sa kanya, at medyo nagulat sa itinanong niya. Tapos tinanong nito kung may maliba sa patunay ng isang banal na salamangkero. Sa matinding gulat, naunawaan niyang ito ay isang titulo ng pinakamataas na antas. Ang titulong iyon ay katumbas ng pagiging banal na espada para sa mga salamangkero. Sinabi ng punong guro na bibigyan siya nito ng isang bagay at hinagisan siya ng isang barya. Hawak ang barya, nag-isip siya kung isa ba itong klase ng tsapa. Nagbabala ang punong guro na huwag iyang iwawala dahil magagamit niya iyan sa lalong madaling panahon. Habang pinapanood ang pag-alis ng punong guro, namangha siya sa ipinakita nitong kapangyarihan. Naisip niyang wala man lang ni katiting na aberya sa mana ng punong guro. Hawak ang tsapa, sinabi niyang hindi siya pwedeng tumayo lang doon at mamangha. Inakala niyang sapat na ang matuto ng mahika sa kanyang bagong buhay. Pero nang maalala ang pagkamatay niya, alam niyang mas kailangan pa niya ng mas matinding kapangyarihan. Sa nakakuyom na kamao, napagtanto niyang kailangan pa niyang mas lumakas. Sinabi niyang kailangan niyang higitan ang sarili niya bilang ang banal na espada. Sa loob ng isang silid, 2 estudyante ang nag-usap na siya ang unang dumating.
Sabi rin nila, tinamaan niya ang bawat target sa ginawang pagsusulit. Sinabi ng Maharlika na kalokohan yan at sigurado siyang malapit na itong matanggal. Isang lalaki ang pumasok sa kwarto at lumapit sa mga estudyanteng naroon. Habang humahakbang palapit, naghanda siya para gumawa ng mahalagang anunsyo. Nakaupo lang, pinapanood lang siya ng Maharlika nang may malalim na paghamak. Nagulat ang Maharlika at tinitigan siya taglay ang hindi makapaniwalang reaksyon sa mukha nito. Pagpasok sa kwarto, naglakad siya palapit sa upuan niya kasama ng iba pang estudyante. Di makapaniwala, nagtaka ang Maharlika kung paanong nakapasok dito ang lalaking yon. Sa kanya kinuwestiyon kung ano na ang nangyari sa ordinaryong binata. Habang kausap ang salamangkero, sinabi niyang kailangan niyang mag-focus sa pagpapalakas para protektahan ang sarili niya. Nakaupot nakapikit ang mga mata, nagsimula na siyang magkonsentra sa kanyang pagsasanay ng kapangyarihan. Sa paulit-ulit na proseso, naintindihan niyang napalalaki ng paglalabas ng kapangyarihan ang reserba ng mana niya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakatitig na siya sa abot tanaw taglay ang mas determinadong tingin. Habang nakatayo sa kwarto niya, patuloy siyang nakatingin sa labas sa pamamagitan ng malaking bintana. Nang tingnan ang kanyang kamay, sinabi niya na gusto niya pang magkaroon ng maraming karanasan sa laban. Bigla na lang, habang nakaupo sa sahig, gulat siyang lumingon nang may napansin. Habang naglalakad papunta sa pinto, sinabi niya ngayon lang nangyari ito. Pag-ayos ng kanyang guwantes, sinabi niya ngayon lang niya ginustong mas lalong maging malakas. Pagdating sa lugar, hinarap niya ang isang grupo ng 3 lalaking minamaliit siya. Nang makita siya roon, nangutya ang lalaking may puting buhok at sinabing, ang lalaking yon. Saka nag-isip ang lalaki kung ano kayang nangyari sa ating bida. Sa paligid nila, ang ibang estudyante rin ay mukhang nagulat sa kanyang biglaang pagdating. Nang mapansin ang kanyang karibal doon, napatingin siya sa ibang estudyante. Nakapokus ang paningin niya sa isang babaeng nakasalamin at nagtataka siya kung sino yon. Habang nakaupo siya at nagbabasa, nahulog sa sahig ang isang bookmark sa tabi niya. Yumuko siya para mabilis na pulutin ang bookmark bago pa ito matapakan ng iba. Nilapitan niya ang babae at tinanong kung sa kanya ba ang bookmark na yon. Inilahad niya ang kanyang kamay para ibalik ang nahulog nitong gamit. Nakangiting nagpasalamat ito ng labis dahil ibinalik niya ito. Pagkakita sa reaksyon nito, sinabi niyang mukhang mahilig talaga ito sa mga bulaklak. Naguluhan ang babae sa sinabi niya kaya tinitigan lang siya nito dahil hindi niya maintindihan ang komento. Nagpakilala siyang si Oscar at nagtanong kung pwede siyang umupo sa tabi nito na nagngangalang Lily. Biglang may nagsalita kaya napatingin siya para makinig. Napalingon din ang ibang estudyante at nagtaka kung kaninong boses iyon. Galing sa kalapit na mesa, parang nanggagaling ang boses sa loob ng isang libro. Biglang nagliparan ang mga pahina ng libro sa buong silid. Nagulat ang lahat ng estudyante, pati ang karibal niya, at pinanood ang nagliliparang mga pahina. Isang babae ang lumitaw at nagpakilalang si Ruth, ang in-charge sa klase. Nang makilala ang babae, sinabi niyang iyon ang guro mula sa unang pagsusulit ng klase. Inanunsyo ng guro na sa susunod na linggo, lalahok sila sa mga klase sa pakikipaglaban. Nang marinig ang tungkol sa field training, mas lalo siyang na-excite. Nakatukod ang kamao sa mesa, halos hindi siya makapaniwalang magkakaroon agad siya ng karanasan sa labanan. Para balansihin ang mga grupo, sinabi niyang bubuo sila ng mga pangkat na may 5 miyembro. Naguluhan ang mga estudyante at nagtanong kung base ba sa kapangyarihang mahika ang lakas sa labanan. Waglit ang daliri, ipinaliwanag niyang ang magiging sukatan ay ang kabuang mana sa katawan nila. Sa tabi ng babae, patuloy siyang nakinig ng mabuti sa lahat ng tagubilin. Nakangiti ang guro habang naghahandang simulan ang proseso ng pagsusukat. Ipinaalam niya pagkatapos na tapos na niyang sukatin ang kapasidad ng bawat estudyante. Biglang napansin ng mga estudyante ang mga bolang liwanag na lumitaw sa itaas ng mga ulo nila. Nagulat din ang babae sa tabi niya sa bolang lumitaw sa ibabaw nito. Nakatikod ang guro habang sinasabihan silang tignan ang tindi ng liwanag ng bawat bola. Isang malaking bola ang lumitaw sa ibabaw ng karibal niya na nagpahanga sa isang kaklaseng nakatayo sa malapit. May isa pang seryosong estudyante na may bola ring kasing tindi ng liwanag. Kalmadong nakaupo, napangiti ang isa pang lalaki dahil may malakas din siyang bola. Habang pinagmamasdan ang mga estudyante, sinabi ng guro na maraming magagaling na mahikero sa klase. Sa ibabaw ng ulo niya, lumitaw ang isang maliit na bola ng mana, kaya labis siyang naguluhan dahil parang tinutukso siya nito. Sinabi ng ibang estudyante na walang may gustong makipaggrupo sa kanya. Binaliwala niya ang mga komento at inisip na hindi ito ang tamang oras para mag-alala roon. Biglang may humawak sa balikat niya, kaya napalingon siya bigla. Ang babae pala kanina na iniimbitahan siyang sumali sa grupo nito. Tinanong niya kung sigurado ba ito, at sinabi nitong mabuting tao ang sinumang mahilig sa bulaklak. Pero binalaan siya nitong kailangan muna niyang magpaalam sa isang nagngangalang Levin. Dahil walang naintindihan, nagtaka siya kung sino itong si Levin. Nakaupo ang lalaking pulang buhok at nagtanong kung gusto ba niyang isali ang lalaking iyon sa grupo nila. Humarap siya sa lalaki at buong pagmamalaking sinabing gusto niyang sumali sa grupo. Nagtitigan silang dalawa habang mukhang sinusuri ng pulang buhok ang buong sitwasyon. Nakapatong ang kamay sa mesa, sinabi nitong tungkulin ng isang maharlika na protektahan ang mahihina.
Pumayag din ito at sinabing papayagan siyang sumali bilang taga-bitbit ng gamit. Pagkatapos ng pag-uusap, nagsimula ng magtipon ang mga estudyante para bumuo ng mga grupo nila. Lumingon ang isa sa mga estudyante at pinandilatan silang dalawa ng may pandidiri. Habang naglalakad sa tabi niya, napansin ng babae ang pagtitig ng isa pang estudyante. Sinabihan siya nitong huwag pansinin iyon at idinagdag na natural lang ang pagkakaiba nila. Habang naglalakad, sinabi niyang ayos lang ito at nagpasalamat dahil pinasali siya sa grupo. Bilang sagot sa tanong nito, sinabi niyang kalahating taon pa lang siyang nag-aaral ng mahika. Huminto silang dalawa at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa pagsasanay niya. Bakas ang gulat, nagtanong ito kung totoo bang kalahating taon pa lang siyang nag-aaral. Nilingon niya ito dahil bahagya siyang naguluhan sa naging reaksyon nito. Habang naglalakad sa pasilyo, iniwan ng guro ang mga estudyante pagkatapos magbigay ng mga tagubilin. Biglang tinawag ito ng batang lalaking may puting buhok at binanggit ang pangalan ni Professor Ruth. Humarap siya sa estudyante at nagtanong kung may problema ba. Kinuwestiyon nito kung bakit nasa elite na unang klase ng akademya ang isang ordinaryong tao. Patuloy sa pagreklamo, sinabi nitong walang kahit anong mana o kapangyarihan ang bata. Kuyom ang kamao, iginiit nitong hindi makakasabay sa kanila ang isang baguhan. Nakangiting nagtanong ang guro kung ang batang si Oscar ba ang tinutukoy nito. Matalim na tumitig sa bata, sinimulan niyang ibahagi ang isang mahalagang katotohanan tungkol dito. Inilahad nitong 6 na buwan pa lang mula nang magising ang mana niya, na labis na ikinagulat ng karibal niya. Sinabing may malaki itong potensyal, idinagdag niyang baka malampasan pa siya nito sa lalong madaling panahon. Nang tumalikod siya, ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag sa kanyang pananaw tungkol dito. Tinapos niya ito sa pagsasabing ang field training ay ginawa para alisin ang mga mahihina. Nag-iba ang eksena at mukha ng ayong walang tao sa buong silid-aralan. Isang chart na pyramid ang nagpapakitang ipinapanganak na may mataas na antas ng kapangyarihan ang mga maharlika. Nang marinig ang paliwanag, sinabi lang nitong naintindihan niya ang sitwasyon. Sinabi rin nitong nakakahanga na may umabot sa ganoong antas ng mana sa edad niya. Tuwang-tuwa, sinabi ng babae na siya talaga ang kahanga-hanga sa kwentong ito. Hinawakan siya nito at isinigaw na hindi kapani-paniwalang may aabot sa antas na yon sa loob lang ng 6 na buwan. Naalala ang kanyang master, sinabi niyang siguradong napakaganda ng naging pagsasanay niya. Sinamantala niya ang pagkakataon para itanong kung ano talaga ang ugnayan niya kay Levin. Nakangiting ipinaliwanag nitong isang prestihiyosong maharlikang pamilya ang pamilya ni Levin. Napakahalaga ng pamilya niya kaya sumusunod sa kanya ang iba kapalit ng proteksyon. Ipinagpatuloy niya at sinabing magaling si Levin at poprotektahan nito ang grupo kapag kailangan. Sa tabi niya, mukhang bahagya siyang nag-aalala sa ideyang kailangan siyang protektahan. Lumipat ang eksena sa gubat, nagtipon ang mga estudyante para sa simula ng kanilang field training. Sa harap ng lahat, sinabi ng guro na ipapaliwanag niya ang mga panuntunan ng aktibidad. Ipinaalam niyang ang misyon nila ay mabuhay ng isang gabi sa isang gubat na puno ng mga halimaw. Nang marinig ang mga panuntunan, naisip niyang isa na naman itong praktikal na gawain pagkatapos lang ng pagsusulit. Ipinakita niya ang isang scroll at sinabing naglalaman ito ng barrier at flare. Nagyabang ang isa sa mga estudyante na madali lang iyon. Kailangan lang nilang gamitin ang papel. Pero nagbabala siya na ang anumang grupong gagamit ng papel ay aalisin sa unang klase. Nang marinig ang bagong panuntunan, labis na nagulat at natakot ang lahat ng estudyante. Napansin niya ang tensyon at naisip kung gaano kahalaga para sa lahat na manatili sa unang klase. Sinabi ng lalaking pulang buhok na hanggat nandyan siya, hindi pwedeng sumuko. Nakangiting buo ang loob, nangako siyang poprotektahan ang lahat sa oras ng pagsubok. Nagsimulang mag-organisa ang mga estudyante at sumali ang bawat isa sa kanilang grupo. Isang napakalaking backpack para sa camping ang ibinagsak sa lupa malapit sa grupo. Tinuro ang mga bagahe, inutusan siya ng lalaking pulang buhok na magmadali at bitbitin ang mga gamit. Nababahala ang babae sa tabi niya, pero sinabi niyang ayos lang siya. Nang makitang yumuko siya, sinabi ng pulang buhok na gusto niya ng mga taong alam ang kanilang lugar. Pasan ang backpack, naglakad siya kasama ng grupo nang pumasok sila sa gubat para sa pagsubok. Biglang nadapa at bumagsak sa lupa ang leader ng grupo, kaya nagulat ang mga kasamahan niya. Nakahandusay sa lupa, mukhang nasaktan siya habang nanonood lang ang iba at hindi alam ang gagawin. Iniabot ng bida ang kamay sa kanya at nagtanong kung kaya ba nitong tumayo. Tinitigan lang ng masama ng lalaki ang nakaabot na kamay ng may matinding galit. Tinanggihan ang tulong, galit na sumigaw ang pulang buhok na manahimik siya at lumayo. Naglakad na siya at lumingon sa babae, nagtanong kung ayos lang ba ito. Habang pinagmamasdan ang bata, nagtataka siya kung paano ito nananatiling napakakalmado. Habang patuloy siyang naglalakad, naisip niya na wala pa silang nakakasalubong na kahit anong halimaw sa daan. Bigla na lang natuon ang paningin niya sa isang kakaibang bagay, at napansin ang isang anomalya sa gubat. Habang naglalakad sila, nagsimulang mag-iba ang hitsura ng paligid. Sa desperadong pagsigaw, binalaan niya ang lahat na huminto at huwag nang humakbang pa. Sa inis sa utos, pumadyak ang lalaking pulang buhok at tinanong kung sino ba sa tingin niya siya.
Taglay ang seryosong mukha, nakaramdam siya ng pamilyar na enerhiya na tulad ng harang ng kanyang guro. Nang sandaling iyon, napagtanto ng grupo na nakulong sila sa loob ng isang malaking magic circle. Nang may tumapak sa bilog, tuluyang nagkabitak-bitak ang magic barrier. Hawak ang kanyang tungkod, gulat na napatingala ang babae sa mga nangyayari. Sa matinding gulat, nagtanong ang lalaking pulang buhok kung ano bang nangyayari. Mula sa isang bitak, maingat na inobserbahan ng kanyang seryosong paningin ang mapanganib na sitwasyon. Sa kabilang banda ng nasirang harang, isang kamay ang may hawak na punyal, handa ng umatake. Pagharap sa grupo, sinabihan niya ang lahat na ihanda ang kani-kanilang tungkod para sa napipintong laban. Dahil nasisira na ang harang, inutusan niya ang lahat na ihanda ang kanilang mga tungkod sa labanan. Pagtingala nila, napansin ng grupo na sobrang iba na ang hitsura ng kalangitan. Dahil nagulat sa pagbabago, nagtanong siya kung ito pa ba yung gubat na nilalakaran nila kanina. Pagkatapos, namalayan na lang nila ang kanilang mga sarili sa harap ng naglalakihang puno sa isang lugar na ibang-iba sa kanina. Sa isa sa mga puno, isang marka na may numerong 5 ang nagbunyag kung nasaan na sila. Saka siya nagtanong kung posible bang nasa ika-5 sementeryo sila. Sumigaw ang isa sa mga estudyante na isa itong training ground para sa mga veterano. Napaisip tuloy siya kung ang Magic Circle ay isang patibong na inihanda ng isang tao. Sa pag-alala sa sitwasyon, pumasok sa isip niya ang imahe ng 5 nakatalukbong na figura. Sa pagharap sa emergency na ito, iminungkahi ng bida na gamitin nila ang magic paper para humingi ng saklolo. Hawak ang scroll, nakinig ang lalaking pulang buhok sa mungkahi ng kanyang kaklase. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang punitin ang papel gamit ang 2 kamay sa harapan nila. Habang pinupunit ang papel, pinandilatan ng lalaking pulang buhok ang bida nang may mapanuyang tingin. Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing isa lamang iyong nakalimutang teleportation circle. Pagharap sa bida, iginiit niyang isa talaga itong magandang pagkakataon. Sabi niya kapag naipasa niya ang pagsasanay na ito, mas bibigyan siya ng magandang marka ng akademya. Habang naglalakad siya sa unahan, komento ng iba na yon nga ang aasahan mo sa tagapagmana ng Aldred. Sinabihan naman ng babae si Oscar na manatiling malapit sa kanya habang ginagawa ang pagsusulit. Habang naglalakad kasama ng grupo, mukhang pagod na siya sa buong sitwasyon. Bigla siyang huminto at tumingin sa unahan na may bakas ng labis na pagkagulat sa mukha. Sa dilim, ilang pares ng mga mata ang nakatitig sa paparating na grupo. Isang 3 matang lobo na may matatalim na ngipin ang nakatitig sa mga estudyante habang umuungol. Nakangiti ang lalaking pulang buhok habang sinasabing nagpakita na rin sila sa wakas para lumaban. Hawak ang sandata, naghanda siya para sa labanang magsisimula na. Naisip niya na isa itong pambihirang pagkakataon para magkaroon ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Pinigilan siya ng lalaking pulang buhok at tinanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya sa paglapit ng ganoon. Sa kanya sinabi na ipapakita niya sa kanila kung paano talaga lumaban ang isang tunay na maharlika. Dahil hindi maintindihan ang komento, napaisip siya sa paraan ng paglaban ng isang maharlika. Tumama sa lupa ang isa sa mga paa ng lobo na nagpakita sa matatalim nitong kuko. Sa paghahanda para sa atake, hinarap ng lalaking pulang buhok ang isang lobo na sumusugod papunta sa kanya. Hawak ang kanyang kahoy na sandata, inihanda niya ang sarili para sa labanan laban sa mga nilalang na iyon. Nakangiti niyang itinaas ang kanyang sandata para umatake sa mga lobo. Paghampas ng sandata sa lupa, gumawa siya ng harang para protektahan ang buong grupo. Mula sa lupa, isang harang na bato ang nagsimulang umangat sa harapan ng mga estudyante. Tumama ang harang sa mga lobo, at tumalsik ang mga nilalang palayo sa grupo ng mga estudyante. Pagsigaw niya sa mga kaklase, inutusan niya ang lahat na umatake na sa mga halimaw ngayon. Nang dahil doon, nagpakawala ang isa sa mga lalaki ng ihip ng hangin papunta sa mga nilalang. Kasunod niyan, nagpaputok din ang isa pang kaklase ng tubig sa mga target. Paglagpas sa harang, direktang tumama ang 2 atake sa isa sa mga lobo ng gubat. Hinati nila ang mga gawain, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili, habang inaatake rin ang mga halimaw. Sa panonood sa laban, naunawaan na rin niya kung paano lumalaban ang isang mage. Pagkakita sa mga halimaw, napagtanto ng lalaking pulang buhok na masyado itong marami para kayanin ng grupo. Bigla na lang bumasag sa harang ang isang atake at direktang tumama sa isa sa mga estudyante. Dahil tumalsik ng malayo, hindi na depensahan ng binata ang sarili sa malakas na sorpresang atake. Maya-maya, isang lobo ang sumulpot sa likuran ng babaeng tuluyang nanigas sa takot. Naiinis na lumingon pabalik sa laban ang lalaking pulang buhok, at napansin ang mapanganib na sitwasyon. Sa harapan ng babae, isang dambuhalang lobo ang nagpakita na naghahanda para sa tiyak na pag-atake. Pagtalon sa ibabaw ng mga bato, mabagsik na sumunggab ang lobo sa estudyante. Nang makita ang panganib, naghanda siya ng fire spell para iligtas ang kaklase niya. Matapos gamitin ang spell, tinamaan niya ang lobo at hinila ang babae palayo sa atake. Dahil direktang tinamaan, bumagsak sa lupa ang lobong tuluyan ng natalo sa pag-atake. Paghila sa babae sa likuran niya, pinrotektahan niya ito sa panganib at pumunta sa harapan. Pinasalamatan siya nito sa pagligtas ng buhay niya at sinabi niyang tapos na ang laban.
Nang matalo ang mga lobo at bumagsak sa lupa, nabigyan din sa wakas ng kapayapaan ang grupo. Sa paglubog ng araw, lahat sila ay nagpahinga sa paligid ng campfire sa gubat. Sinabi ng lalaking pulang buhok na maswerte siya na makakita ng pakikipaglaban ng isang maharlika ng malapitan. Sumagot siya na iyon ay isang napakagandang kombinasyon ng defensive magic. Dahil pinuri, parang medyo nahiya ang lalaking pulang buhok sa naging komento. Pagkatapos ay naisip niya na hinahangad niya ang lakas ng isang individual na higit pa sa kapangyarihan nila. Napaisip siya ng malalim kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang pagsasanay gaya ng dati niyang ginagawa. Habang nakaupo sa gubat, tinawag siya ng babae at nilapitan siya. Habang nakangiti, inalok niya ito ng 2 tasa para makapag-usap sila. Sinabi nito na siya itong nangailangan ng proteksyon, at nagpasalamat naman ang lalaki sa tulong niya. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa pinagkaiba sa lakas ng defensive magic na ginamit niya. Sa pag-alala sa pag-atake ng lobo, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtatanong tungkol sa mahika. Ipinaliwanag ng lalaking pulang buhok na mas malakas ang mahika kung mas malapit ito sa gumagamit. Bilang pang-insulto sa kanya, sinabi niya na ganyan talaga ang mga pangkaraniwang tao, walang naiintindihan sa mahika. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng babae na bumabalik sa kalikasan ang mahika kapag mas lumalayo ito. Nang marinig ang paliwanag, tuluyan na niyang naunawaan ang lohika sa paggamit ng mahika. Naisip niya na kung ang formula at mana ay pareho, paniguradong mayroon itong paraan. Pag-inom niya mula sa tasa, napaisip siya kung mayroon bang paraan para mas lalo itong maging epektibo. Habang tumatawa, sinabi ng babae na parang napakapal ng timpla niya sa inumin. Ngumiti lang siya habang patuloy na iniisip ang mahika. Nang sandaling iyon, natuon ang tingin niya sa isang bagay na tila ba may bago siyang naisip. Pag-obserba sa inumin, sinabi niyang naintindihan na rin niya sa wakas ang dapat niyang gawin. Nang makitang malalim ang iniisip nito, tinawag ng babae ang kanyang pangalan ng may halong pag-aalala. Sa pagtingin sa tasa, inisip niya na dagdagan ang kapangyarihan na pumupuno sa lalagyan. Pagkatapos ay napaisip siya kung hindi ba katulad ng Ki Sword ang ideyang ito. Samantala, isang lalaki ang nanonood sa grupo sa pamamagitan ng isang surveillance spell. Hawak ang isang latigo, nagkomento siya tungkol sa tagapagmana ng sikat na pamilyang Aldroth. Pagtapak sa isang magic circle, tila naghahanda na siya sa anumang aksyon. Taglay ang seryosong tingin, sinabi niyang mas gugustuhin niyang manahimik muna ang taong iyon sa ngayon. Sa likuran niya, isang malaking aninong nilalang ang lumabas na naghihintay ng kanyang utos. Sa isang campsite, pinagmasdan ng isang guro ang grupo ng mga estudyanteng sumuko na sa pagsusulit. Dahil sa takot, nagkukumpulan ang mga natalong estudyante habang naghihintay ng resulta. Naisip niya na naging mababa ang bilang ng mga sumuko dahil pambihira ang klase na ito. Maya-maya'y may dumating na isa pang babae at sinabing oras na para magpalit. Nagpakilala ang bagong instruktor bilang guro na nagngangalang Isabel. Nang makita ang bagong dating, napaisip ang mga estudyante kung siya ba si Isabel ng tadhana. Habang pinapanood ang isang spell, nagkomento siya tungkol sa ginagawa ng mga estudyante sa pagsusulit. Sinabi niyang napakahusay ng grupo ng mga karibal gaya ng inaasahan mula sa unang klase. Sa kabilang bahagi ng gubat, isang estudyante ang nagbabasa habang nakaupo sa ibabaw ng tinalong halimaw. Nang magtanong tungkol kay Oscar, sinabi ng kabilang guro na nawala ang signal ng grupo niya. Pagtingin sa lokasyon, nagtaka siya dahil nandoon lang sila kanina. Bumalik sa gubat, patuloy na nagpapahinga ang grupo niya sa paligid ng apoy. Sinasamantala rin ng ibang miyembro ng koponan ang libreng oras para magpahinga. Tumayo ang isa sa mga lalaki at nagsimulang mag-ensayo gamit ang kanyang wand malapit sa kakahuyan. Hawak ang kanyang tasa, nanatiling nag-iisip ang bida habang nakatingin sa apoy. Sa pag-alala sa K-Sword, inisip niya kung paano ginagamit ng mga swordsman ang diskarteng iyon. Inisip niya kung posible kayang gawin ang parehong bagay gamit ang kanyang mana. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nagulat na napatingin sa gubat. Dalawa sa mga kaklase niya ang tumakbo palabas ng kakahuyan at sumisigaw na tumakbo ang lahat. Nagtanong naman ang lalaking may pulang buhok kung may mga mahihina pang susulpot para lumaban. Biglang sumabog ang isang malaking haligi ng apoy sa harap ng buong grupo. Nang mapansin ang pagsabog, nagtaka ang lalaking may pulang buhok kung anong nangyari. Habang nawawala ang apoy, isang figura ang nagsimulang lumitaw mula sa dilim. Taglay ang matutulis na kuko, ang paa ng isang higanteng halimaw ay humakbang sa lupa ng gubat. Mula sa mga anino, isang higanteng dragon ang lumitaw sa harap ng buong grupo ng mga estudyante. Sa sobrang gulat, napaisip ang mga estudyante kung dragon niya ba talaga yon. Buka ang bibig, umungal ang halimaw na ikinagulat ng lahat ng naroon. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na imposibleng magkaroon ng dragon sa ganitong lugar. Sa seryosong tingin, napagtanto niyang may puntirya sa grupo nila. Dahil sa desperasyon, pinilit ng mga estudyante ang lalaking may pulang buhok na gamitin ang papel na napunit na niya. Gulat pa rin, sinabi ng babae na hindi maaari at hindi makapaniwala sa sitwasyon. Hawak ang kanyang sandata, sinabi niyang wala silang magagawa kundi lumaban. Tinanong niya siya kung gusto ba talaga nitong kalabanin ang isang dragon. Sinabi ng mga kaklase niya na gamit ang kanyang defensive magic, makakayanan nila ang mga pag-atake.
Napagtanto niya na kung manlalaban sila, mapapansin ng mga guro na may mali. Walang pag-aalinlangang itinaas niya ang kanyang kahoy na sandata para protektahan ang grupo. Paghampas ng sandata sa lupa, tumawag siya ng Earth Spirit Shield. Isang malaking pader na bato ang tumaas, pero para lang protektahan ang sarili niya. Sumisigaw na nagtanong ang mga kaklase niya kung ano ang ginagawa niya habang iniiwan sila. Sumigaw naman siya na mabubuhay siya kahit na siya lang mag-isa. Hindi makapaniwala, naalala ng mga lalaki na sinabi niyang poprotektahan niya ang lahat. Sinabi ng isa sa kanila na wala na silang matatakbuhan dahil nakatingin sa kanila ang dragon. Hawak ang kanyang staff, naghanda siya at sinabing kailangan nilang lumaban para mabuhay. Gamit ang isang magic circle, naghagis siya ng isang earth spell patungo sa dragon. Pagkatapos ng pag-atake, tumingin ang mga estudyante sa usok at nagtaka kung tinamaan ba nila ito. Mula sa usok, lumitaw ang dragon na tila walang anumang pinsala mula sa atake. Sinabi ng isa sa mga estudyante na hindi gumana ang atake dahil isa itong advanced magic. Sumigaw siya na kukunin niya ang atensyon ng halimaw at sinabihan si Oscar na tumakbo. Hindi alam ang gagawin, humarap siya sa bida at naghihintay ng sagot. Seryoso ang tingin, tinitigan niya rin siya na tila may naiisip na plano. Nagpakawala ang dragon ng 2 energy blast sa mga takot na estudyante. Dahil sa desperasyon, sumigaw ang isa sa kanila na ayaw niyang mamatay sa pag-aakalang tapos na ang lahat. Buka ang bibig, nagsimulang maghanda ang dragon ng isang bagong malakas na pag-atake. Lumingon siya sa babae na nakatingin sa kanya at nalilito sa kinikilos niya. Napagtanto niyang hinihigop ng dragon ang mana mula sa paligid bilang enerhiya. Napag-isip-isip niya na sa kabila ng lakas nito, iyon lang ang tanging kakayahan ng halimaw. Pinaigting ang kanyang kapangyarihan, naghanda siyang gamitin ang isa sa bago niyang kakayahan. Hawak ang kanyang punyal, sinabi niyang susubukan niya kung sino sa kanila ang mas malakas. Humarap sa dragon, naghanda siya sa malakas na atake ng halimaw. Nakatutok sa pagpapatalas ng kanyang kapangyarihan, naghanda siyang gumamit ng isang bagong kakayahan. Pagpapakawala ng atake nito, lumikha ang dragon ng isang malaking energy blast. Sa likod ng isang pader, pinapanood ng ibang estudyante ang eksena sa takot. Prinotektahan ang babae gamit ang kanyang katawan, inilayo niya siya sa nagbabadyang panganib. Pagpapakawala ng malakas na atake, nagpaputok siya ng haligi ng enerhiya sa halimaw. Tumama sa bibig ng dragon na antala ng atake ang ginagawa ng halimaw. Gamit ang matinding lakas, tumagos ang atake sa katawan ng dragon at nagdulot ng matinding pinsala. Napatalsik, bumagsak ang dragon habang pinapanood ng iba ang mga pangyayari. Sa lupa, nakatingin ang babae sa naging resulta ng laban na sobrang nagulat. Nakatayo sa malawak na lugar, seryoso niyang pinagmasdan ang resulta ng kanyang pag-atake. Paglipat sa ibang lugar, nakatutok ang eksena sa madilim at mabituing kalangitan. Nang makita ang pagkatalo, nangutya ang lalaki na isang biro para sa isang freshman na matalo ang kanyang tsemera. Sobrang naguluhan, napaisip siya kung anong klaseng kapangyarihan ang ginamit sa laban na yon. Paglingon, inisip niya kung may nakaramdam ba sa presensya niya. May galit na tingin, isinumpa niyang sisiguraduhin na mawawala ang batang iyon. Ipinahayag niya na tanging mga may dugong bughaw lang ang makagagamit ng ganoong kapangyarihan. Bumalik sa gubat, pinagmasdan ng bida ang naging resulta ng kanyang matinding laban. May ngiti sa labi, ipinagdiwang niyang nagtagumpay ang bagong plano niya. Sa pagkakakuyom ng kanyang kamao, hindi siya makapaniwala na talagang nagtagumpay ang bago niyang kakayahan. Naisip niya na isa itong teorya na tanging isang dating swordsman lang ang makakagawa. Sa lupa, mukhang talunang-taluna ang dragon pagkatapos ng atake. Nanonood ang mga estudyante at nag-iisip kung nagawa na ba talaga nilang talunin ang halimaw. Sa likod ng isang pader, pinagmasdan nila ang eksena ng medyo natatakot pa rin. Sa likod ng kanyang pader, sinabi ng lalaking may pulang buhok na kakatwa ang buong sitwasyon. Napagtanto niya na isang karaniwang tao ang nagprotekta sa kanya at hindi siya makapagsalita. Hawak ang kanyang staff, nagtaka ang babae kung anong klaseng kapangyarihan yon. Biglang bumigay ang kanyang mga binti at nagsimula siyang mawala ng balanse. Sa pagsigaw sa pangalan niya, nagmadali siyang tulungan ito nang makita niyang natutumba. Nakaupo sa lupa, sinabi niyang ayos lang siya, medyo pagod lang. Naisip niyang may kapalit ang paggamit ng kanyang kapangyarihan nang maramdaman niyang sumasakit ang katawan niya. Biglang may narinig na ingay ang grupo at napatingin sa gubat. Nagulat ang babae at inisip kung may iba pang atake sa kanila. Mula sa gitna ng kakahuyan, isang higanteng bultong bato ang lumitaw sa harap ng grupo. Maya-maya'y sinabi ng propesor na may nahanap siyang bakas ng teleport at pumunta para mag-imbestiga. Nakangiti siyang nagtanong sa mga estudyante kung ayos lang silang lahat. Gulat pa rin, nakatitig lang ang mga estudyante sa propesor at hindi makapagsalita. Sumigaw siya ng pangalan ng kanyang master, gulat na makita siya roon sa gubat. Sa sobrang pagod ng kanyang katawan, hindi na niya kayang manatiling nakatayo. Nang bumagsak sa lupa, tuluyan na siyang nawalan ng malay sa harap ng mga kaklase niya. Nang makita ang tinalong dragon, lumapit siya sa katawan ng halimaw para suriin ito. Sinabi niyang pakikinggan niya ang kwento ng lahat pagbalik nila. Nang makitang nawalan siya ng malay, nagtipon ang mga estudyante para subukang gisingin siya. Mula sa malayo, pinagmasdan ng lalaking may pulang buhok ang eksena,
pilit pa ring iniintindi ang lahat ng nangyari. Umakyat sa bato, tumanaw ang propesor sa abot tanaw at inisip ng mabuti ang nangyari. Habang sumisikat ang araw, pinagmamasdan ng propesor ang abot tanaw, hudyat ng pagtatapos ng gabi. Samantala, sa akademya, ipinapakita ng eksena ang naglalakihang gusali ng institusyon. Sa opisina ng direktor, nakikipag-usap siya sa salamangkero tungkol sa mga naganap kamakailan. Sabi ng direktor, hindi siya makapaniwalang mangyayari ang ganitong bagay sa akademya. Habang nakikinig sa ulat, humarap siya sa direktor, hinihintay ang kanyang sasabihin. Nakasimangot na sinabi ng direktor na napasok ng mga kaaway ang akademya. Pagkarinig sa mga salita ng direktor, nagulat siya sa pasabog na iyon. Pinuri siya ng direktor, at sinabing ang galing niya dahil nakaligtas siya sa pag-atake. Pagkatapos ay sinabi niyang nangyari lang iyon dahil nagdesisyon siyang magpakalakas. Nang marinig ang binata, tila napaisip ang direktor sa buong sitwasyon. Habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi niyang may kailangan siyang sabihing napakalupit. Sa labas, tila nagkakasayahan ang ibang mga estudyante, walang kaalam-alam sa panganib. Tinawag siya sa kanyang pangalan, at naghanda ang direktor na ihatid ang balita. Pagkatapos ay ipinaalam nito na kailangan niyang umalis ng akademya at mabuhay ng walang mahika. Gulat sa utos, tinitigan niya ang direktor, hindi makapaniwala sa narinig. Nang maalala ang nakaraan, naisip niya ang dati niyang titulo bilang isang kabalyero. Napaisip tuloy siya kung kailangan na ba niyang mabuhay ngayon ng walang mahika. Sa seryosong tingin, patuloy niyang inaalala ang mga narating niya noon. May isang lalaking madalas magsabi sa kanya noon na hindi lahat ay mahika at may iba pang kaligayahan sa buhay. Pagkatapos ay magsasanay siya gamit ang kanyang espada, nag-iisip na hindi niya dapat sayangin ang lahat ng ito. Nang maalala ang kanyang mga kaibigan, tila nakahanap siya ng bagong lakas ng loob para patuloy na lumaban. Sa seryosong mukha, tumanggi siya at sinabing hindi niya matatanggap ang utos na ito. Habang nakaupo sa opisina, hinarap niya ang direktor ng may labis na determinasyon sa mukha. Pagkatapos ay isinigaw niyang hindi na siya pwedeng sumuko na lang pagkatapos makarating ng ganito kalayo. Nagulat sa reaksyon niya, tinanong siya ng direktor kung ano ang kakasabi lang niya. Ngumiti siya at sinabing pinapahalagahan niya ang pag-aalala ng direktor sa kanya. Tinapos niya ito sa pagsasabing may naisip siyang paraan kung nasa loob ng akademya ang target. Sa pagtataka, tinanong ng direktor ang binata tungkol sa kanyang malaking plano. May pagmamalaking sinabi niya na magiging pain siya para sa mga kalaban. Pagkarinig sa mapangahas na plano, nagulat ang direktor sa tapang ng binata. Tinanong niya kung hindi ba natatakot ang bata na mamatay habang ginagawa ito. Ngumiti siya at sumagot na wala siyang planong magpahuli. Pagkatapos ay nagsimulang tumawa ang direktor. Nagulat sa tiwala sa sarili ng estudyante, tumawa siya ng malakas at tila nagustuhan niya talaga ang ugali ng binata. Sinabi niyang kung ganoon, sasabayan niya ang determinasyon nito. Inabot ng direktor ang kanyang kamay, handa nang makipagkasundo sa kanya. Nakangiti siyang nakipagkamay sa direktor, selyado na ang usapan. Sinabi ng direktor na bago siya lumaban, kailangan niya ng bagong tungkod. Naguluhan siya kaya tiningnan niya ang kanyang sandata na ginamit sa nakaraang laban. Doon niya napansin na sira na ang tungkod at hindi na magagamit pa. Sa paglipat sa silid-aklatan, ipinapakita sa eksena ang lugar kung saan siya magsasasanay. Doon, inabutan siya ng direktor ng bagong tungkod na magagamit sa kanyang misyon. Sabi ng propesor, para lang ito sa mga baguhan, pero saktong-sakto sa kanya sa ngayon. Tinanong niya kung kailangan ba talaga ng tungkod para magamit ang mga kakayahan niya. Pinaliwanag niya na mahirap magsulat gamit ang daliri at ganoon din sa mahika. Kung ang mana raw ay tinta, ang tungkod ang magsisilbing panulat. Naalala niya tuloy noong namamangha siya sa mga tungkod ng ibang estudyante. Nang makita ang sira niyang sandata, inisip niya kung ano ang maaaring nangyari. Napaisip din siya kung hindi kinaya ng tungkod ang puro niyang mana. Nang tawagin ng babae, lumingon siya at nakitang hinihintay siya nito. Nakangiting binati siya nito, masayang makita siyang kasama roon. Humingi siya ng tawad dahil inabala niya ang pahinga nito sa mga lakad niya. Inilagay ang kamay sa dibdib, sinabi niyang pumunta na lang sila para bumili ng tungkod. Pagdating sa tindahan, humanga siya sa dami ng mga ibinebentang tungkod. Ipinagmalaki ng tindero ang malaking seleksyon ng mga kagamitan sa kanilang tindahan. Habang ipinapakita ang isang bihirang piraso, pinuri ng isang lalaki ang kalidad ng mga hiyas ng tungkod. Sa tabi niya, nagulat ang babae nang makita ang presyo ng item. Gulat sa presyo, nakita niyang 1,000,000 barya ang halaga ng tungkod. Tila pinuntahan na nila ang iba't ibang tindahan habang tumatakas mula sa mga tindero. Sa isa pang tindahan, tumakbo sila palayo sa mukhang nakakatakot na tindero. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nagpahinga sila sa isang plaza sa gitna ng syudad. Habang nakaupo sa upuan, sinabi niyang hindi niya kayang bilhin ang mga mamahaling tungkod na iyon. Pinaliwanag nito na dahil maraming salamangkero ang maharlika, nakapokus sila sa panlabas na anyo. Sinabi niyang maghahanap na lang siyang mag-isa para hindi na maabala pa ang oras nito. Naiinis na sumigaw siya na sasamahan niya ito hanggang sa dulo. Saka naman nila napansin ang isang tindahan na may karatulan ng tungkod sa harap. Nang makita ito, sinabi niyang mukhang nagbebenta rin ng mga tungkod doon. Isang lalaki ang nagbabala sa kanila na huwag pumasok doon anuman ang mangyari.
Ipinaliwanag ng isa pang binata na pinipilit ng tindero doon ang mga tao na bumili ng mga gamit. Nakatingin sa karatula, pinag-isipan niya ang mga bagay na hindi gusto ng mga tao. Natakot sa babala, hinila niya ang manggas ng binata, natatakot sa tindero. Nagmamakaawa siya na huwag silang pumasok sa lugar na yon kahit anong mangyari. Binaliwala ang mga babala, binuksan niya ang pinto at nagpa siyang pumasok sa tindahan. Sinabi niyang kung ganoon kasama ang tindahan, dapat matagal na itong nagsara. Pagpasok sa lugar, bumungad sa kanya ang madilim at maalikabok na paligid. Sa likod niya, nakatingin lang ang babae, natatakot sa kung anong madadatnan nila. Nilapitan niya ang counter, pinagmamasdan ang mga panindang gamit. Isang lalaki ang nagtanong kung siya ba ay customer o nagtitingin-tingin lang. Habang nag-ukit ng kahoy, nakaupo sa upuan ang tindero na mukhang nakakatakot. Sinabi niya na sa dami ng tungkod sa labas, sa tindahan pa niya napadpad ang binata. Tinitigan lang ng bida ang lalaki na walang reaksyon. Biglang nag-iba ang tingin ng tindero na tila may napansin itong kakaiba. Tinuro niya ang binata at mukhang may napansin nga itong kakatwa. Sa galit na sigaw, nagbato siya ng kutsilyo papunta sa binata, dahilan para magulat ang lahat. Sinabi niyang wala siyang balak magbenta ng kahit ano rito. Habang nakaturo sa binata, isinigaw niyang wala siyang tungkod na ibebenta sa isang espadahin. Nang marinig ito, nagulat siya sa naging reaksyon ng tindero. Sa takot, sinabi ng babaeng alam niyang mapanganib ang lugar at kailangan na nilang umalis. Sa pagtanggi sa suhestyon nito, sinabi niyang bibili siya ng tungkod doon mismo. Nakangiti siyang nagsabi na nakuha talaga ng tinderong ito ang atensyon niya. Nagulat ang babae at tinanong kung talaga bang sa tindahang iyon siya pipili ng tungkod. Lumingon siya sa tindero at tinanong kung bakit niya naisip iyon. Maiging pinagmasdan ng tindero ang binata at inobserbahan ang bawat detalye tungkol dito. Tiningnan niya ang pananamit at kung paano kumilos ang binata. Sarili niya. Habang sinusuri ang mga kamay nito, patuloy ang tindero sa paghahanap ng mahahalagang pahiwatig. Napansin din niya kung paano humakbang ang binata sa sahig habang gumagalaw ito. Habang nakaturo sa binata, sinabi niyang hindi halata ang sentro ng balance nito. Nang maalala ang kanyang nakaraan bilang isang kabalyero, tinitigan niya lang ang tindero nang walang sinasabi. Sa likod niya, sinabi ng babae na hindi naman totoong espadahin si Oscar. Naisip niya na hindi niya inaasahang masusuri siya agad ng tindero ng ganoon kabilis. Nakatayo sa tindahan, napagpasyahan niyang sabihin sa mausisang tindero ang totoo. Inamin niyang nagsimula siyang mag-aral ng mahika kalahating taon na ang nakalipas, kaya nagulat ang lalaki. Nakangiting sinabi ng babae na estudyante siya sa akademya ng mahika. Nag-iisip na nagtanong ang tindero kung bakit siya naghahanap ng bagong baston. Pinaliwanag niya pagkatapos na nasira sa laban ang ginagamit niyang baston. Inabot niya ang sirang sandata para ipakita sa tindero ang kalagayan nito. Matapos suriin ang gamit, sinabi ng tindero na wala na itong pakinabang ngayon. Ipinaliwanag niyang nasira ang internal magic circle dahil sa sobrang mana. Dahil hindi naintindihan, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng tindero. Pinaliwanag ng tindero na kaya ng malalaking baston ang mas maraming mana, pero mas mahirap itong gamitin. Hawak ang sirang baston, sinabi niya na mas madaling gamitin ang hugis ng pambaguhan. Inalala ang kanyang mga guro, napansin niyang malalaki at komplikado ang mga baston nila. Tinanong niya kung anong klaseng baston kaya ang babagay sa kanya. Sumagot ang tindero na hindi pa siya nakakapagdesisyon kung pagbebentahan niya siya. Paglakad sa loob ng tindahan, nilapitan niya ang binata na litong nakatingin sa kanya. Hinamon niya itong piliin ang pinakamagandang baston sa buong tindahan. Habang nakaturo sa estante, sinabi niyang ibebenta niya ito kung magugustuhan niya ang mapipili nito. Tiningnan niya ang mga pagpipilian, saka pinag-isipan kung aling baston ang dapat piliin. Sa likod niya, nakatingin ang babae at ang tindero, hinihintay ang kanyang desisyon. Naisip ng babae na nakadepende ang halaga ng baston sa mga materyales nito. Bigla niyang iniabot ang kanyang kamay at tila may naramdaman sa isa sa mga baston. Inisip ng babae kung isa ba itong pambihirang baston na gawa sa kahoy ng haganom. Gulat sa gamit, naisip niyang ang ganoong baston ay katumbas na ng isang taon ng karangyaan. Umaasa, hiniling niyang mapansin sana ni Oscar ang bastong iyon. Lumingon siya na parang nakaramdam ng presensya ng mahika. Hawak ang isang simpleng baston, sinabi niyang nakapagdesisyon na siya kung alin ang kukunin. Pinakita niya ang isang piraso ng kahoy at sinabing iyon ang kukunin niya. Gulat na napatingin sa kanya ang babae at ang tindero dahil sa kakaiba niyang pinili. Sumigaw ang babae na ang pinakamahal na baston sa tindahan ay iyong isa. Ipinaliwanag niyang hindi siya pinahanap ng mahal na baston, kundi ng magandang baston. Seryosong nagtanong ang tindero kung bakit iyon ang pinili niya. Nakangiti niyang sinabi na pakiramdam lang niya ay mainit ang baston. Sinundot niya ng baston ang tindero na nandiring tumingin sa kanya. Habang hawak ang baston, sinabi niya na hindi pa sira ang gamit. Tinapos niya ang pagsasalita sa pagsabing ang mawala ng kagamitan ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Nakangiti niyang sinabi na isa itong magandang baston para sa gagamit nito. Napatitig sa kanya ang tindero, nagulat sa detalyadong pagsusuri niya sa gamit. Biglang lumingon ang lalaki at tiningnan siya ng may gulat na reaksyon. Tinanong niya kung ibebenta ng tindero ang baston na pinili niya.
Inamin ng tindero na ginawa ang bastong iyon para sa kanyang anak matagal na panahon na ang nakalipas. Nagtatakang tinanong niya kung bakit nasa tindahan ang baston kung hindi naman pala ito ibebenta. Sinabi niya na mas naunang nasira ang may-ari kaysa sa mismong baston. Sa counter, makikita ang litrato ng tindero kasama ang maliit niyang anak. Hawak ang baston, sinabi niya na hindi matatawag na maganda ang gamit. Nakatalikod, tila pinapaalis niya ang dalawa mula sa madilim niyang tindahan. Sinabi niya na nakakapanghinayang, pero inalo siya ng babae, at sinabing magiging ayos din ang lahat. Biglang nagtanong ang tindero kung saan nila balak pumunta ngayon. Dahil hindi naintindihan, lumingon siya sa lalaki, at naguluhan sa tanong nito. Pinaghintay siya ng tindero, dahil kukuha ito ng baston na babagay sa kanya. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang dalawa at nagdiwang. Nakahinga ng maluwag, sinabi ng babae na kinabahan siya ng sobra at humingi siya ng tawad. Biglang bumukas ang pinto ng tindahan na nagpakita sa isang bagong figura. Iyon ang mismong lalaking umatake sa kanila sa gubat, na gumulat sa lahat. Sa gulat, nagtanong ang lalaki kung ano ang ginagawa nila roon. Wala ring naintindihan, tinitigan lang ng dalawa ang lalaki, at nabigla sa pagdating nito. Hawak ang kanyang latigo, tiningnan ng masama ng lalaki ang grupo. Nanlaki ang mata, naintindihan ng bida ang panganib na kinakaharap nila. Tinanong ng babae kung pumunta rin ba sa tindahan ang propesor para bumili ng wine. Sumagot siyang, itinatago ang totoong rason kung bakit siya naroon. Kalaunan, tinawag ng tindero ang propesor at tila kilala na niya ito. Nang mapansin niyang tila abala ito, nagpaalam na ang propesor at lumabas ng tindahan. Paglabas ng tindahan, naglakad siya palayo sa kalsada at iniwan ang mga estudyante. Napasabi ang babae na nakaalis na siya at napaisip kung ano ba ang sadya niya. Sinabi ng tindero na laging hindi mapakali ang lalaki na bakas ang pandidiri rito. Sabay abot sa bagong baston, sinabi niyang iyon ang magiging bago nitong kasama sa laban. Sa gulat, napatitig siya sa baston at inisip kung anong klaseng sandata ito. Gawa sa kahoy, may patalim ng palakol sa dulo ng baston. Pinaliwanag ng tindero na gawa ang baston sa maalamat na puno ng pinagmulan. Ang punong ito na hindi namamatay ay matatagpuan sa isang napakalayong isla. Nananatiling maliwanag ang mga dahon ng puno habang laging berde at buhay ang mga sanga nito. Sumigaw ang babae na ang mga wand mula sa punong iyon ay isang napakahalagang kayamanan. Nakangiting sumang-ayon ang tindero sa kanya. Napakapatibay ng gamit na yon. Gulat pa rin, sinabi ng babae na paniguradong napakamahal ng ganoong baston. Inamin ng tindero na para talaga sa anak niya ang baston kapag bumalik ito. Habang nakatalikod, sinabi niya na tulad ng wand ng anak niya, hindi rin yon ibebenta. Nakaupo sa isang upuan, sumigaw siya na wala na siyang ibebentang ibang wand. Pinaliwanag niya pagkatapos na wala ng wand sa tindahan ang babagay sa kanya. Hawak ang baston, naghanda siyang tanggapin ang regalo ng tindero. Nakangiting nagpasalamat siya ng lubos sa lahat ng suporta at pag-unawa. Minadali siya ng tindero at sinabing subukan niya na agad ang bagong baston. Hawak ang sandata, inihanda niya ang sarili para subukan ang kapangyarihan ng kanyang bagong kagamitan. Nakapikit ang mga mata, nagsimula siyang mag-concentrate para gamitin ang mahika niya. Inipon ng enerhiya, binalot niya ang buong baston sa kanyang asul na mana. Pinanood siya ng tindero ng seryoso at may kaunting reaksyon ng pagkagulat. Pagkatapos ay sinabi niyang nakakapanibago ang pakiramdam na parang ilang taon na niya itong ginagamit. Sumigaw sa kanila ang tindero at pinaalis sila dahil baka mawalan siya ng mamimili. Inalala ang propesor, lumingon siya at nagpa siyang magtanong sa lalaki. Tinanong niya pagkatapos kung laging bumibili si Professor Imon sa tindahang ito. Pagbalik sa akademya, nagtipon ang mga estudyante sa silid-aralan para sa susunod na aralin. Tinuro ng isang estudyante at sinabing sila yung grupo na nagpunta sa sementeryo. Sinabi nila na isang himala na nakabalik ng buo ang grupo pagkatapos ng nangyari. Inamin ng isa sa kanila na sinubukan ni Levin na iligtas ang sarili niya at iwanan ang iba. Biglang pinalagitik ng propesor ang kanyang latigo, dahilan para magulat ang buong klase. Naiinis, sinigawan niya ang mga estudyante na agad namang humingi ng tawad dahil sa pagdadaldalan. Tumitig ang propesor sa bida na tahimik ding nakatingin sa kanya mula sa upuan. Tinitigan niya lang pabalik ang propesor nang walang kahit anong reaksyon. Ibinunyag ng tindero na si Imon ang naging kapitan ng squad ng kanyang anak. Sinabi rin niyang kasama ang propesor sa labanan noong namatay ang anak niya. Sa isang flashback, makikita ang propesor sa tindahan na nakikipag-usap sa may-ari. Sinabi niya sa huli na si Imon ang nagbalik ng staff. Hawak ang sirang staff, patuloy siyang nakinig sa kwento ng may-ari ng tindahan. Nagulat ang babae at sinabing wala siyang ideya sa kwento sa likod ng propesor. Itinuro niya ang binata at sinabing palaging mabait ang propesor sa kanyang anak. Nang marinig ang kwento, tiningnan niya ang lalaki ng may labis na seryosong ekspresyon. Habang hawak ang staff, sinabi niyang labis na nagamit ang sandata sa labanan. Sinabi pa niya na siguradong isang napakagaling na mage ang kanyang anak. Namangha sa pagsusuri, tinanong ng may-ari kung paano niya nalaman iyon. Naalala ang klase, naupo siya na handang ilantad ang totoong salarin. Naalala niya na noong araw ng pagsasanay, isa sa mga instructor si Professor Imon. Bakas ang puot sa mukha, sinabi niyang walang pagkakamali sa kanyang hinala.
Napagtanto niyang ang propesor ang utak sa likod ng pag-atake. Naisip niyang ito na ang pagkakataon niya dahil walang kaalam-alam ang propesor. May determinasyon sa mukha, sinabi niyang siya naman ang unang atake ngayon. Sa isang madilim na silid, nakikipag-ugnayan ang propesor sa isang mahiwagang nilalang. Sinabi ng nilalang na humahanga ito sa galing na ipinakita niya sa larangan ng digmaan. Sumagot ang propesor na alam niya ang mga inaasahan sa kanya. Tinanong ng nilalang kung mas mapanganib pa ba ang paaralan kaysa sa digmaan. Sa pagsagot ng hindi, mukhang hindi siya gaanong komportable sa tanong. Nangako siyang makakamit ng mga resulta para sa militar nang walang anumang pagkaantala. Pagkatapos ng usapan, tumalikod siya at umalis ng silid na pinag-iisipan ang misyon. Nakatayo sa gitna ng silid, pinag-isipan niya ang mga nangyari kamakailan. Pagbalik sa akademya, ipinakita ang nakamamanghang gusali ng institusyon. Tinanong ng direktor kung si Imon ba ang umatake sa kanya noong pagsasanay. Sinabi niyang nahihirapan siyang paniwalaan ang akusasyon laban sa propesor. Ipinaliwanag ng direktor na isang matapang na tao ang propesor na itinaya ang buhay niya. Sinabi ng bida na kahit na ganoon, sigurado siyang hindi siya nagkakamali. Sinabi ng direktor na kung iyon ang iginigit niya, baka totoo iyon, ngunit kailangan niya ng patunay. Nakangiti niyang sinabi na yan mismo ang dahilan kaya siya nandito. Nagulat sa plano, maingat na pinakinggan ng direktor ang bawat detalye ng diskarte. Sinabi niyang tulad sa pagsasanay, atake ulit ang propesor. Naisip niyang kung may pagkakataon, hindi mag-aatubili ang kalaban na umatake. Nang marinig ang plano, nag-isip ng malalim ang direktor tungkol sa mga susunod na hakbang. Ibinunyag niyang may isang escort mission para sa prinsesa ng imperyo. Nakatakda sanang pumasok si Prinsesa Ariel sa first class ng akademya. Ngunit dahil sa side effects ng isang spell, kinailangan niyang ipagpaliban ang pagpasok niya. Ibinunyag ni Professor Ruth na kaya na ipagpaliban ang pag-enroll niya ay dahil sa rason na ito. Seryoso ang mukha, sinabi niyang dapat nilang sunduin ang mahal na prinsesa sa kabisera. Ibinunyag ng propesor na ito ang misyong ibibigay sa kanilang lahat. Habang nagbabasa ng libro, mukhang labis na interesado sa misyon ang isa sa mga babaeng estudyante. Seryoso at buong atensyong nakinig sa mga tagubilin ang karibal ng bida. Naisip niyang ito na ang perpektong pagkakataon para umatake sa kanya si Imon. Humarap ang propesor sa klase at nagtanong kung may katanungan ang sinuman. Sa sandaling iyon, nagtaas ng kamay ang karibal at tinawag ang propesor, handang magsalita. Seryoso siyang nagtanong tungkol sa lakas ng bagong miyembro ng klase. Tinanong niya kung maaari ba niyang ipalagay na may lakas ito na kayang makipantay sa kanila. Nang marinig ang tanong, tinitigan niya ang kanyang karibal na may ekspresyon ng buong katiyakan. Sinabi ng propesor na batay sa pagsasanay, nalampasan na niya silang lahat. Nagulat sa ibinunyag, tinitigan niya ang propesor na hindi makapaniwala sa narinig. Mukharing nagulat sa balita ang isa sa mga babaeng estudyante na nagbabasa ng libro. Sinabi niyang ang lalaking nakilala niya ay mahina at walang kahit anong kapangyarihan. Tahimik lamang na nakinig ang bida sa emosyonal na pagsasalita at walang naging reaksyon. Ipinunto ng propesor na kahit ganoon, maraming mahahalagang tao ang labis na pumupuri sa kanya. Sinabi niyang mas matataas ang mga marka nito at hindi niya nauunawaan ang sitwasyon. May galit sa mukha, sinabi niyang napakahirap intindihin ang lahat ng ito. Nakaturo sa bida, hinamon niya ito sa isang duelo sa harap ng lahat. Hiniling niyang ipakita ng bata ang bawat patak ng kapangyarihan nito bilang isang mage. Mukhang pagod na ang propesor sa ugali ng estudyante, ngunit hindi na nakialam sa labanan. Naisip niyang sa lagay ng mga bagay, natatakot siya para sa kahihinatnan ng misyon. Habang nakangiti, sinabi ng propesor na ang matatalo sa duelo ay alisin. Tinitigan ang kanyang karibal at tinanggap niya ang hamon na lalong ikinagulat ng isa. Sa loob ng arena, pumwesto na ang dalawa, handa nang simulan ang duelo. Habang hawak ang kanyang staff, nagtaka siya kung paano umabot sa ganito ang lahat. Bigla na lang ay may napansin siya at gulat na tiningnan ang kanyang kalaban. Itinaas ng karibal ang kanyang wand at nagsimulang bumuo ng isang ice spell. Ilang magic ice circles ang lumitaw sa paligid niya habang nakatitig siyang may gulat. Sumisigaw na sinabihan siyang maghanda sa paparating na atake. Naisip niyang hindi siya maaaring matanggal sa misyon sa kahit anong paraan. Mahigpit na hinawakan ang kanyang staff, naghanda siya para sa nalalapit na laban. May seryosong mukha, nag-focus siya at handang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Pasigaw niyang sinabi na tinatanggap niya ang hamon mula sa kanyang karibal na si Zazan Gilotas.